Nang mapatay si Pinunong Hu, nandoon ako mismo sa River City, ang lupit ng pagkamatay niya. Narinig ko na kasama ni Pinunong Hu ang kanyang 4 na tagapagtanggol. Ano naman ang gumawa nito ngayon ay kilala bilang ang multo. Mag-isa lang, winasak niya ang buong Black Bear Gang. Hinaan mo ang boses mo. Itong multo, ganun ba kagaling talaga siya? Siyempre naman. Kilala mo ba siya? Kilala ko ba siya? Pero ngayon, nakasagasa siya sa pugad ng Putakti. Anak-anakan si Pinunong Hu ni Panginoong Dragon. Pinatay niya si Pinunong Hu. Diretsong sampal iyon sa mukha ni Panginoong Dragon. Naglabas pa ng pabuya si Panginoong Dragon. Gusto niyang balatan ng buhay at pagputol-putulin ang lalaking iyon. Chloe, hindi mo na kailangang sunduin ako. May mga aayusin pa si tatay. Dumating na si Panginoong Dragon. Malapit na akong umuwi. Si Tyler ba yan? Oo. Ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ni Panginoong Dragon. Saan ka pupunta? Kailangan kong kausapin siya. O pala, Arthur Vance ang pangalan ko. Hindi ako si Ang Multo. Saan mo ito? Protektahan ang Panginoong Dragon. Tigil, nakapaligid kami sa iyo. Dragon Lord, nahuli na namin ang lahat ng kriminal. Ano ang mga utos ninyo? Dalhin ninyo silang lahat pabalik sa bilangguan para harapin ang hatol. Nauunawaan po. Dragon Lord. Nakita namin ito sa loob. Ano ito? Walang abo dito. Ito pala ay... Kung makarating ito sa merkado, magiging napakasama ang mga kahihinatnan. Tatay, ano ang ginagawa mo? Paano mo makakain ang abo ng tao? Hindi, nagbibiro lang kami. Kayong dalawang matatandang pilyo nagbibiro na naman. G. Sterling, seryoso. Bakit hindi mo siya pinigilan? Chloe, hindi kami nagbibiro. Sige, wala akong oras para makipag-usap sa inyo. Ngayon ay anibersaryo ng kamatayan ni nanay. Sumama ka sa akin ngayon din. Sige. Itong bagay na ito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Sige, bukas ang mga teritoryong iyon, kung may muling manirahan, dadalhin ko ang mga tao at wawasakin ang kanilang kublihan. Ikaw na paslit, naalala mo talagang umuwi. Tatay, himala na nakauwi pa ako ngayon. Alam mo ba kung gaano ako kaabala ngayon? Maraming tao sa ilalim ko ang umaasa sa akin para may makain. Ano bang pinagkakaabalahan ng isang grupo ng mga hampas lupa? Sige na tatay. Si Jack naman, sa totoo lang, ang pinuno ng isang lehitimong kumpanya ng seguridad. May mahigit 1,000 tao siya sa ilalim niya. Sige na, hindi ba pwedeng pagbigyan mo naman ako? Ikaw mismo ang pumapatay sa sarili mo, Chloe. Isa ka ng malaking amo ngayon. Nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Dahil magaling kang guro, Jack. Sige na, talino mo lahat iyan, Chloe. Magaling kang guro. Mabilis kang matuto. Magaling kang guro. Hindi naman ako masyadong pahuli, alam mo. Sige, tama na. Kayong dalawa, tumigil na kayo sa pagpupuri sa isa't isa. Pagdating sa huli, matanda nyo pa rin ang nagturo ng mabuting halimbawa. Kung kahit konti lang ang natutunan nyo sa akin, Maganda na rin yun. makikita yan ng nanay nyo sa langit at mapapanatag ang kanyang kalooban. Tatay, hindi ka ba nilalagnat? Mabuti naman ang pakiramdam ko. Mabuti ang pakiramdam mo. Bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Tingnan mo, guwardiya ka lang. Ano bang matuturo mo sa amin? At sasabihin mong konti lang ang natutunan namin sa'yo? Ano naman ang masama sa pagiging gwardya? Wala namang masama, guwardiya. Ano? Nasa lungsod ng North Bay ang Dragon Lord. Papunta na ako, tatay, may emergency ako. Kailangan kong umalis. Kahit tapusin mo muna ang pagkain mo. Hindi pwede. Okay lang yan, tatay. Talagang busy si Jack nitong mga araw na ito. Ikaw na lang ang pag-usapan natin. Ano naman ang tungkol sa akin? Tama. Matagal na naming sinasabi sa'yo ni Jack na magbitiw ka na sa trabaho mong gwardiya.
Binili pa nga namin para sa'yo ang isang malaking villa para magretiro ka. Bakit ayaw mong makinig? Komportable na komportable ako sa lumang bahay na ito. Dapat tumigil na kayong dalawa sa pag-aalala sa akin. Pero, talaga? Huwag kang mag-alala, siguradong dadalo ako sa pagpulong para sa bidding bukas. Anong ikinagagalak mo, Chloe? Tatay, alam mo ba? Ang grupong Obsidian ay magdaraos ng pagpulong para sa bidding dito sa lungsod ng North Bay. Kung mapipili tayo, napakaganda ng kinabukasang naghihintay. Grupong Obsidian. Teka, pamilyar ang pangalang yan. Hoy, syempre naman narinig mo na yan. Ang grupong Obsidian ang pinakamalaking investment firm sa bansa. Ang kahit anong kumpanyang makipagtulungan sa kanila ay tiyak na aangat. Sige tatay, aalis na ako. Uuwi na ako. May mga kailangan akong ihanda para bukas. Paalam. Man lang, kumain ka muna. O, di ba? Ang mga batang to dumarating at umaalis kung kailan nila gusto. Bakit siya bumalik? Dragon Lord. Anong ginagawa ninyo dito, Victor? Bakit ang dami ninyong dala? Hindi ba kayo nag-aalala na maabala ang mga kapitbahay? May mahalagang bagay po, Ginoo. Hindi po kayo sumasagot sa tawag. Naka-silent. Pero sakto ang dating ninyo. May itatanong ako sa inyo. Alam mo ba ang grupong Obsidian? Siyempre naman, ang grupong Obsidian ay isang negosyo sa ilalim ng Templo ng Dragon. Talaga? Talagang talaga. Dumating ako rito ngayon talaga para iulat ito sa inyo. Bukas, ang grupong Obsidian ay magdaraos ng bidding conference sa lungsod ng North Bay at nais namin kayo ang mamahala. Narito ang imbitasyon. Ako ang chairman ng grupong Obsidian, si Raymond Thorne. Kung may kailangan kayo, sabihin lang ninyo sa akin. Wow, ang ganda nito. Espesyal na ginawa po ito para sa inyo. Isang kataas-taasang black gold na imbitasyon. Walang katulad. Maalalahanin. Tiyak na pupunta ako. Mabuti, mauuna na po kami. Teka, hindi ba yan si Chloe Vance? Wala kang karapatang narito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako pwedeng narito. Ito ang pagpupulong para sa bidding ng grupong Obsidian. Hindi mo naman talaga iniisip na ang maliit niyong kumpanya ay mananalo sa bidding, di ba? Ha? Huwag mo akong patawanin. Bawat kumpanyang nakakasali rito ay mga malalaking player na may ari-arian na mahigit 100 at 40 milyong dolyar. Ang payo ko sa'yo, umuwi ka na lang at kalimutan mo na yan. Ang mga kumpanya ninyo ay halos kasing laki lang ng sa akin. Kaya bakit hindi na lang kayong dalawa ang umuwi? Ikaw, Dahil ako ang sumusuporta sa kanila. G-Call, G-Cole, narito ka na rin. Inaasam-asam ko talagang makita ka para pag-usapan ng bidding. eksakto. Bakit hindi tayo humanap ng lugar para pag-usapan ito ng maayos? Syempre. Ikaw naman, miss, gusto mo bang sumama sa amin? Hindi, salamat. Hindi ako interesado. Nakita mo, G-Cole, tinanggihan ka niya. Umalis na tayo. Miss, baka hindi mo alam kung sino ako. Ako si Jared, vice-presidente ng grupong Obsidian at ako ang namamahala sa pagpupulong para sa bidding na ito. G-Cole, ikinagagalak kitang makilala. Ito ang profile ng aming kumpanya. Baguhan man ang aming kumpanya, ngunit ang aming kakayahan ay panguna. Pero tinanggihan mo lang ako. Ako ang may hawak dito. Kung sabihin kong kasali ka, kasali ka. Kung sabihin kong wala ka, wala ka. Ininsulto mo si G-Cole at gusto mo pa ring manalo sa bidding? Panaginip lang yan. Oo, kalimutan mo na lang ang panaginip na yan. Ikaw, Chloe. Sino ang nangaapi sa'yo? Nandito ang tatay mo para sa'yo. tatay, siya ba'y... Tatay mo? Sila ba yon? Paumanhin po, Gino. Walang formal na damit, hindi pa papasukin. Pinagtripan ka ba nila? Sabihin mo lang sa tatay mo. So si Chloe Vance ay pinagtripan? At ngayon, kailangan mo si Daddy para ipaglaban ka? Akala mo ba kindergarten ito? Eksakto. At siya ang ipaglalaban ka? Huwag kang magbiro. Ito ay isang high-end na lugar. Lahat ng nandito ay mataas na lipunan. Sinong tinatakot mo sa damit mong yan? Nasaan ang seguridad? Anong problema ninyo? Palabasin nyo siya. Ngayon din.
Alisin niyo ang kamay niyo sa akin. Anong karapatan mong palabasin ako? Tay, anong ginagawa mo dito? Ang grupong Obsidian ay may bidding event, di ba? Nandito ako para bantayan ang mga bagay-bagay. Ikaw ang magbabantay dito. Sino ka ba? Ang pinakamahalagang tao dito ay si Jared Cole. G. Cole ang tawag dyan sa'yo. Siya ang vice-presidente ng grupong Obsidian. Sa tingin mo ba dapat siyang makinig sa'yo? Sa tingin ko, ang huling salita ay nasa akin pa rin. Miss Vance, ang galing ng tatay mo. Bakit ngayon lang namin siya narinig? Eksakto. Kahit si G. Cole ay dapat makinig sa kanya. Bakit hindi na lang sabihin ng tatay mo na siya ang chairman? Ako, Tay, tumigil ka na sa pagsasalita. Umuwi na tayo. uwi. Ngayon, hindi ba't para sa bidding ka nandito? Para sa bidding ako nandito, pero Di ayos na. Ako na to. Narinig nyo ba yon? Tungkol sa bidding, nasa kanya na yan. Hindi mo naman talaga iniisip na ikaw ang chairman ng grupong Obsidian, di ba? Hahaha. Chairman, ano po ang maipaglilingkod ko? Ako mismo ang a-attend sa pagpupulong para sa bidding ngayong araw at isang mahalagang tao mula sa Templo ng Dragon ang sasama sa akin. Siguraduhin walang magkakamali. Naiintindihan mo? Huwag po kayong mag-alala, Chairman. Ako na ang bahala. Gagawin ko po ito. Kahit ang Chairman VIP ang tawag sa kanila, talagang napakalakas siguro nila. Teka, kailangan kong maging mabuti sa kanila at makuha ang pabor nila. Tapos pwede na akong umakyat ng diretso sa tuktok. Hindi ako ang chairman ng grupong Obsidian. Buti naman alam mo ang lugar mo. Hindi naman lubos na baliw. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang pagiging chairman ng grupong Obsidian ay hindi naman ganoon kalaki. Ikaw, nakikita nyo ba ito? Loko talaga ang lalaking ito. Ni hindi man lang niya nirerespeto ang chairman ng grupong Obsidian. Sino ka ba? Sige, sabihin mo. Pakinggan ng lahat. Tama ba ako? Oo, tama ka. Sa totoo lang, ako ay... Naku, tatay, pakiusap. Tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi na lang ako magbibid, sige? Nahihiya ako sa harap ng lahat dahil sa'yo. Saan ka pupunta? Hindi pa nga niya nasasabi. Nakikinig ang lahat. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya! Hindi ko siya bibitawan. Bitawan mo, sabi ko! Bitawan mo siya! Anong nagmamadali? Meron bang ikinahihiya? Isang imbitasyon sa pagpupulong para sa bidding. Paano ito nangyari? Nagkakamali ka ba? Ito nga ay isang imbitasyon at mas mataas ang antas nito kaysa sa aming lahat. Nakasulat dito ang kataas-taasang black gold na imbitasyon. Yun ba ang pangalan niya? Arthur Vance. Tama, ako si Arthur Vance. Hindi pwede. Tatay, totoo ito. Siyempre, totoo ito. Nakasulat ng malinaw, parang araw na sumisikat. Akala mo peke ito? May imbitasyon ka? Bakit hindi mo sinabi agad? Nag-alala ako ng walang dahilan. Isang maliit na imbitasyon lang. Ano naman ang problema? Kahapon, nang ang chairman ng grupong Obsidian ay personal na pumunta sa bahay ko para iabot ang imbitasyong ito. Ano ang sinabi mo? Ang CEO ng grupong Obsidian ay pumunta sa bahay mo para lang mag-abot ng imbitasyon sa iyo? May problema ba doon? Tinatanong mo ako kung ano ang mali. Sinasabi kong gawa-gawa lang ang sinasabi mo. Mag-isip ka naman ng mas magandang kasinungalingan. Ang CEO ng grupong Obsidian ay isang napaka-impluwensyang tao. Paano niya magagawa na mag-abot ng imbitasyon sa isang tulad mo? Makinig ka, bata. Ano ang problema sa isang tulad ko? Tama na, tigilan mo yan. Para makapasok dito, ginawa mo pa ang peking imbitasyon. Ano ang punto? Sino ang nagsabing peke ito? Nasaan si Jared? Si Jared ang may hawak dito. Pakikuha siya. Maaari niyang patunayan ito. Patandang lalaki ang tuso mo. Hindi mo ba nakita na may ginagawa si G. Cole at umalis? Sino ang nagsabing umalis ako? Sakto ang dating mo. Tingnan mo itong imbitasyon. Sabihin mo kung totoo o peke. Bakit mo pinunit iyon? Hindi ba halatang peke? Dapat kong sabihin, ang lakas ng loob mo. Ang pagpasok mo ng walang paalam ay sapat ng masama, pero ginawa mo pang peke ang imbitasyon mula sa grupong Obsidian. Anong lakas ng loob mong pekein yon? Hindi ito peke. Anong lakas ng loob mong magsinungaling? Lahat ng imbitasyon para sa pagpupulong para sa bidding na ito ay pinangangasiwaan lamang ni G. Cole. Alam niya kung ito ay tunay o peke. Lahat ng imbitasyon ay sumusunod sa iisang pamantayang format. Walang ganitong bagay na kataas-taasang black gold na imbitasyon. Talaga? Oh, tama. Sinabi ng inyong chairman ang imbitasyong ito ay espesyal na ginawa para lamang sa akin. Tama na, hindi ka nga karapat-dapat para mag-apply para sa isang regular na imbitasyon at may lakas ka pa ng loob na mag-claim na binigyan ka ng aming chairman ng isang espesyal na ginawa. Bakit hindi ka na lang lumipad patungong buwan? Hindi ka naniniwala sa akin ha? Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Raymond, ang imbitasyong ito ay... Halo,
May totoong lakas ka ng loob. Nagtatagpo-tagpo na para lokohin ako ngayon. Makinig ka. Itigil mo ito ngayon din. Kung hindi, papangyarihin ko ang grupong Obsidian na durugin ka. Itong Jared, bilis, apurahan mo. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Ang aming chairman ay darating anumang minuto. Lumabas ka na ngayon. Naririnig mo ba ako? Ipinipilit kong maghintay para sa kanya. Kailangan kong linawin ito. Tatay, pakiusap, tumigil ka sa paggawa ng eksena. Umalis na lang tayo. Bakit ako dapat umalis? Ang kanilang chairman Raymond ang nag-imbita sa akin dito. Huli na. Kung gagambalahin mo ang mahalagang bisita na ito, malaking problema ang ating haharapin. Ano pa ang hinihintay mo? Itapon mo siya palabas. Opo, Ginoo. Huwag mo akong hawakan. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo. Bitawan mo ako. Matanda na ang tatay ko. Lumabas ka rin. Chloe! Sinasabi kong subukan ng sino man yan ulit. Matandang tanga ka. Subukan mo ako. Halika. Tigil. Nandito ka na. Kung makakaabala itong pasaway sa mga VIP tapos na ang karera ko, umalis ka dyan. G-Thorn. G-Vance. Raymond, sakto ang dating mo. Sinasabi niyang peke ang imbitasyon mo. Saan galing itong si Raulo? May magtapon sa kanya. Tagapangulo Thorn, huwag kayong mag-alala. Aalisin ko na itong matandang ito ngayon din. Nagbibiro ka ba? Siyempre totoo ito. Paano naging peke? Narinig mo ba yun? Totoo. Tatay, ito, totoo? Siyempre totoo. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Hindi ba't siya lang ay isang ordinaryong manggagawang dayuhan? Paano ito nangyari? Eksakto, Tagapangulo Thorn. Meron bang pagkakamali dito? Ako mismo ang nagdala nito. Anong pagkakamali ang maaaring mangyari? Ikaw mismo ang nagdala? Ibig mong sabihin, siya bang tinutukoy mo? Sino pa ba? Ano? Oo nga, ano ang nangyari dito? Tanungin mo siya mismo. Hindi ko rin alam, Tagapangulo Thorn. Anong nangyari? Yung lalaking iyon, sa pagpupulong para sa bidding, nagpapaligaw-ligaw siya sa ilang babae, nagpapakalapit ng sobra. Sinubukan pa niyang ligawan ang anak ko. Sinubukan kong kausapin siya ng maayos. Hindi lang niya pinunit ang imbitasyon. Sinubukan pa niyang palayasin ako. Ano? Tagapangulo Thorn. Totoo ba yon? Tagapangulo Thorn, malaking pagkakamali lang iyon. Anong pagkakamali? Maraming tao ang nandoon. Lahat sila ay nakarinig ng malinaw. Sabi niya, siya ang may hawak dito. Sabi niya, kung palalayasin niya ako, palalayasin niya ako. Hindi ganon, Tagapangulo Thorn. Jared, ang laki ng tiwala ko sa iyo. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Mula ngayon tanggal ka na. Hala! Tagapangulo Thorn, pakiusap, isipin mo ang mga taon na inialay ko sa kumpanya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Tagapangulo Thorn. Sa takbo ng mga pangyayari, marami kayatang kalokohang ginawa. Ipapaimbestiga ko ang lahat. May tao ba dyan? Dalhin niyo silang lahat. Tagapangulo Thorn, nagkamali ako. Tagapangulo Thorn. Coos fans, magsisimula na ang pagpupulong para sa bidding. Maupo na po kayo. Huwag na. Gulo-gulo na ang lahat. Ikaw na ang bahala. G-Vance. Tatay. Tagapangulo Thorn, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ganoon lang talaga ang ugali ng tatay ko. Huwag po sana kayong magalit. Hindi, mali ang paghusga ko. Kaya nakapasok ang isang tiwali sa grupo. Pero, Si G-Vance ang aking tagapagligtas. Kung wala siya, hindi ako aabot sa kinaroroonan ko ngayon. ano? Tagapagligtas mo siya? Teka, hindi si G-Thorn? Hindi ka maaaring seryoso. Ang tatay ko ang iyong benefactor? Pwede mong sabihin yon. Ano ba ang nagawa niya para makuha yon? Kahit na anak ka niya, magiging patas pa rin ako mamaya. Gawin mo lang ang makakaya mo. Magsisimula na ang pagpupulong para sa bidding. Lahat ng naririto mangyaring maghanda na. Sino ang mag-aakalang ang tatay ng babaeng iyon ay may ganoong impluensya kay G-Thorn? Mukhang tapos na para sa atin ang auction na ito. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi mo ba napansin na pinalitan ni G-Thorn ang paksa dahil ayaw niyang pag-usapan iyon? Ibig mong sabihin, Ginamit ni G-Thorn ang matandang iyon bilang piraso para maalis si Jared. Sa ganoong paraan, magmumukha siyang isang tapat at may prinsipyong tao. Parang isang bala, dalawang ibon. Narinig ko rin na si Jared ay laging nangangarap sa pwesto ng chairman. Hindi siya matanggap ni G-Thorn. Ngayong naibalik na ang pabor, sinabi lang ni G-Thorn sa lahat na para sa pagpupulong para sa bidding na ito, siya ay magiging ganap na walang kinikilingan. Para maiwasan ang anumang hinala, hindi rin niya pipiliin si Chloe. kumusta? Nakita mo ba ang Dragon Lord? Hindi ko nakita, Jack.
Bakit siya matagal? Hoy, ikaw, anong ginagawa mo? Naglilibot lang. Talaga wala. Anak! Anong ginagawa mo nagkukubli-kubli dito? Tatay, ikaw, nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat narito. Umuwi ka na, ngayon din. Anong lugar ito? Bakit hindi ako pwedeng sumama? Tatay, ikaw... Hindi madali para sa anak mo na marating ang kanyang kinaroroonan. Kung magiging masagana man o maghihirap tayo sa hinaharap, nakasalalay lahat yan sa mga nasa loob. Tatay, huwag mo nang palalain ito, okay? Ganun ba? Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Kilala ko ang lahat ng nasa loob. Sino ang gusto mong makilala? Pwede kitang i-introduce. Wag, sandali. Tatay, ikaw ang tunay kong ama. Siyempre, ako ang tunay mong ama. Isang dinner lang naman ang hindi ko sinamahan. Hindi mo naman kailangang puntahan pa ako rito. Hoy, hindi yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Nandito ako para makipag-usap sa mga nasa loob tungkol sa isang bagay. Tatay, alam mo ba kung sino ang nasa loob? Anong klasing mga tao sila? Lahat sila ay galing sa Templo ng Dragon. May ideya ka ba kung ano ang Templo ng Dragon? Kalimutan mo na. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin na hindi ko maiintindihan? Sige, alam mo na ang lahat, okay? Kalimutan mo na, umalis na tayo. 2 araw na tayong naghihintay dito at wala pang isang tao ang nagpakita. Umalis na tayo, ngayon na. Tatay, hindi ka ba sasama? Pwede kitang ihatid pabalik. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, may negosyo ako sa mga nasa loob? Sige, gawin mo ang gusto mo. Wala na akong pakialam, pero kung papasok ka, huwag mong sasabihin na anak kita. Ikaw, ang batang to. Paggalang ko, Dragon Lord. Oh, tama na, sobra na. Hindi maganda ang itsura nito ginagawa sa harap ng publiko. Tumayo na kayong lahat. Nasaan si Victor? Naghihintay po kayo ni Hallmaster Sterling. Dragon Lord, ito ang dahong pauti na gusto mo. Oo nga pala, paano ka nakalabas ng ganun kabilis? Kumusta ang pagpupulong para sa bidding? Huwag mo nang itanong, gulong-gulo. Si Raymond na ang bahala ron. Nagbibiro ka lang, karaniwan naman maaasahan yung batang yon. Imposible, tatawagan ko siya at sasabihin ko ang nasa isip ko. Tama na, dumalaw ako ngayon para makita ka tungkol sa isang mas mahalagang bagay. Kumusta na yung ibang usapin? Nakakatawa na tinanong mo, may balita nga pala tungkol doon. Sa nalaman ko, ang mga lugar kung saan lumitaw ang mga kalakal ay konektado sa isang kumpanya ng seguridad na tinatawag na Dragon Guard. May impormasyon ka ba tungkol sa taong namamahala? Kaunti lang, bukod sa pagkaalam na ang namamahala ay nagngangalang Hugo Cross, wala kaming ibang impormasyon. Ganun ba kailim tong si Hugo Cross? Oo, pero narinig ko magdaraos siya ng Global Security Summit sa Makalawa. Bilang tagapag-ayos, siya ang unang lalabas sa publiko. Kailangan kong pumunta at makilala siya. Alam kong pupunta ka. Alam ko na may kumpanya rin ng seguridad ang anak mo. Pwede mong gamitin yung pagkakakilanlang yon para makapasok kayong magkasama para hindi sila maghinala. Sabi ni Jack na raid na naman ang teritoryo natin. Kung hindi tayo makahanap ng proteksyon, natatakot ako. Akala mo ba hindi ko alam yan? Pero ano ang magagawa natin ngayon? Jack, anong dahilan ng pagpunta mo? Tatay, saan ka ba galing? Umupo ka muna. Hindi ba kita sinabihan, kailangan kitang kausapin sa loob? Eto tatay, kumain ka ng saging. Hindi ayaw ko, iwan mo na lang dyan. Tubig naman. Hindi na ako magtatagal para alagaan ka. Kaya habang nandito pa ako, hayaan mo akong gawin ang parte ko. Ano ba yan? Anong klaseng usapan yan? Sabi ni Jack na raid na naman ang pabrika natin. Hindi mo ba nakikita na nag-aalaga ako kay tatay? Kahit ano yan, pwedeng hintayin. Anak, kung may nananakit sa'yo, sabihin mo sa tatay mo. Wala yun tatay, huwag kang mag-alala. Jack, baka dapat lumaban na lang tayo. Lumaban? Gamit ang ano? Akala mo ba hindi mabilis ang pagkaubos ng teritoryo natin? Umaasa kami na sa pamamagitan ng Templo ng Dragon, makakakuha kami ng imbitasyon. Pero 2 araw na kaming naghihintay at wala pa ring dumadating. Anong imbitasyon ang sinasabi mo? Meron ako. Ano ba tatay? Alam mo ba kung anong klaseng imbitasyon yan? Tama po, mister. Hindi ito pangkaraniwang imbitasyon sa kasal. Ito ay imbitasyon sa Global Security Summit. Ang makakuha ng ganoong imbitasyon ay isang himala. Ito. Tingnan mo kung sapat ito. Seryoso ka ba? Wow. 1, 2,
Tatay, saan mo nakuha ang napakaraming imbitasyon? Hindi mo ba ninakaw ang mga ito? Anong klasing tanong yan? Gagawin ko ba ang ganoong kaduda-duda? Ang templo ng dragon ang nagbigay sa akin. Teka muna tatay, bakit naman ipadadala ng Templo ng Dragon ang mga imbitasyong ito sa iyo? Jack, tingnan mo, ang isang ito ay nakadirekta sa ating Vanguard Security. Hala, totoo nga, totoo. Pero paano naman napunta sa tatay ko ang mga ito? Sa tingin ko noong dinadala ito ng Templo ng Dragon, nakasalubong nila ang tatay mo sa labas at pinakuha na lang sa kanya. Makatwiran naman. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, hindi ako nagsisinungaling. Huwag mong ipagkalat mamaya. Mahalaga sa mga matatanda ang kanilang dangal. Sige, oo. Ikaw ang pinakamagaling tatay. Masaya ka na? Sige, pagod na ako. Sabihin mo sa akin kung kailan kayo aalis bukas. Isama mo ako. Tatay, bakit mo gustong sumama at makisali sa party? Seryoso talaga siya dito. Tatay, hindi ba't ikaw ang nakatulong sa kanya? Bakit ibinigay nila ang kontrata sa iba? Anong problema, Chloe? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Dahil lahat ito kay tatay. Akala ko malapit siya sa chairman ng grupong Obsidian. Mukhang hindi naman pala sila gaanong close. Pero sa huli, ibinigay nila ang kontrata sa iba. Yun lang ba yon? Mahalaga kay tatay ang kanyang dangal. Alam mo naman kung paano siya. Kanina lang sinasabi niya na ang mga imbitasyong ito ay galing sa Templo ng Dragon. Tama ka, Jack. Kalimutan mo na. Sa susunod na pagkakataon na lang tayo mag-aim. Uuwi na ako ngayon, Jack. Sige. Tatay, handa ka na ba? Tara na. Papunta na. Anong problema mo? Hindi, tatay. Ganyan ka magdadamit? Oo, anong problema? Lahat ng dadalo sa event na ito ay mga mataas na tao. Kung ganyan ka papasok, hindi ka papapasukin. May imbitasyon si tatay. Party lang naman to, di ba? Hindi nila ako pagbabawalan. Tara na. Tatay, makinig ka. Huwag kang magsasabi ng kakaiba, ha? Gets, relax ka lang. Tatay, anong ginagawa mo? Lahat ng tao dito ay mga VIP. Pwede bang tumigil ka muna sa pagkain? Bakit hindi ako pwedeng kumain? Inilagay nila ang pagkain para kainin ng mga tao. Ah, tama. Kailan ba darating si Hugo Cross? Tatay, bawasan mo ang boses mo. Si G. Cross ay isang malaking tao sa mundo ng seguridad ngayon. Hindi mo lang siya pwedeng tawaging Hugo. May pangalan ang mga tao para tawagin sila. Hindi mo naiintindihan. Meron siyang Templo ng Dragon na sumusuporta sa kanya. Ang Templo ng Dragon? Meron kaya ditong infiltrador? Imposible. Kung wala siyang Templo ng Dragon sa likod niya, paano siya naging ganito kalaki? Narinig ko na ang mga mataas na miyembro ng Templo ng Dragon ay dadalo sa handaan mamaya. Ay tatay, ang regalong ipinabili ko sa'yo, dinala mo ba? Tatay, ang regalo. Ang regalo? Oo, alam mo yung antigong pinili ko para kay G-Cross. Hindi mo naman nakalimutan, di ba? Tatay, tandaan mong dalhin ang regalo bukas. Nakalimutan ko nga. Hindi naman maganda yon. Walang problema. Eh ano ang ibibigay ko sa kanya mamaya? Tatay, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang handaang ito para sa akin. Kung wala akong dalang anuman, ano ang iisipin ng mga tao sa akin? Inaasam ko na gamitin ang event na ito para makipag-network ng kaunti. Huwag mong kainin ang garnish ng cocktail. Masarap. Ano ba ang nangyayari sa seguridad dito? Paano nila ginawa ang trabaho nila? Pinapapasok lang nila ang kahit sino. Eksakto. Hindi ba nila alam kung anong klaseng lugar ito? Ang mga bagay na ito ay hindi para sa kahit sino mula sa isang walang pangalang kumpanya ng seguridad. Paumanhin, kukuha ako ng bago para sa inyo kaagad. Paul Carter, Zach Hill. At ikaw? Dating kaklase. Ako ito si Arthur Vance. Ikaw pala si Arthur Vance. Oh, wow. Mahigit 20 taon na mula nang graduate. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Kung magkita man tayo o hindi ay parang hindi naman gaanong mahalaga. Ano, pumunta ka rito ngayon para makikain at makiinom lang? Hala, ano ba yan? Anong ibig mong sabihin palamunin? Inimbita ako rito. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ganito pa rin kabagsik ang bibig mo. Sinong tinatawag mong mabagsik? Mag-ingat ka sa iyong asal. Ang lalaking nakatayo sa harap mo ay walang iba kundi si G. Paul Carter ng Global Security. Ikaw siguro si G. Paul Carter ng Global Security. Ako si Jack Vance mula sa Vanguard Security. Anak ko siya. Hindi siya gaanong marunong sa tamang asal. Patawarin mo na siya. Nagbibiro ka ba? Paano nakasali ang maliit na kumpanya ninyo sa isang mataas na antas na komperensya tulad nito? Lampas na yan, anak ko. Tama ka, G. Carter. Ang aming kumpanya ay dapat magsikap na makasabay sa inyo. Narinig mo yan, Arthur? Narinig mo? Sa edad mo, hindi ka pa rin kasing isip ng anak mo. Ano, iniisip mo pa bang ito'y tulad nung ikaw ang leader ng klase? Eksakto. Hindi tulad ng lipunan nung nasa eskwela ka pa. Ngayon, ang mahalaga ay antas ng lipunan.
Anong antas ng lipunan? Hindi ba tungkol lang yan sa pagharap sa buhay? Oh, tama. Hindi kayo pumunta ng walang dala ngayon, di ba? May inihanda nga kami. Pero nakalimutan naming dalhin. Hala, ano ba yan? Kung wala, hindi na kailangan ng ganyang kahina-hinayang na dahilan. Eksakto. Napakahinang kasinungalingan. Akala mo ba 3 taong gulang kami? Hindi ako. Hindi, mabuti kung gayon ilabas mo at ipakita sa lahat. Kahit sino naman pwedeng magsalita. Ako ay... Sinong nagsabing hindi kami nagdala ng regalo? Ito ba? Arthur. Kaya ito ang regalong dala mo? Wow, ngayon kahanga-hanga yan. Nangunguna ka pa rin ha? Ngayon talagang nabuksan ang aking mga mata. Tatay, nagbibiro ka ba? Si G-Cross ay isang malaking tao, may malaking negosyo, at ikaw gusto mong ibigay ko sa kanya ang basurang ito? Gusto mo bang mas mabilis pang mabangkarota ang kumpanya ng iyong anak? Anong ibig mong sabihin, basura? Ito ay isang kayamanan. Kayamanan iyan? Kahit kahon wala, kalawangin lahat. Ang basurang ibinebenta sa kalye, 3 sa 10 dolyar, ay mas maganda pa kaysa dito. Hindi mo lang maintindihan. Ang kalawang na ito ay kumakatawan sa bigat ng kasaysayan mismo. Kung hindi ka anak ko, hindi ko pa ipapakita ito sa iyo. Sige, matigil na pakiusap. Itago na natin ito. Hoy, huwag ito. Ay regalong inihanda ng tatay mo ng maingat para kay G-Cross. Alam mo, bakit itatago? Eksakto, baka mabigyan si G-Cross ng tunay na sorpresa. Hahaha. Ang ingay na ito, anong uri ng impresyon ang ibibigay nito kay G. Chandler? G. Chandler. Narito na si G. Chandler. Dapat ito ay isang seryosong security summit. Paano makakapasok dito ang kahit sino? G. Chandler, hindi mo alam ang buong kwento. Nag-aangkin siya na may kayamanan siyang ipapakita kay G-Cross. Anong kayamanan ang maaring mayroon siya? Oo, kahit si G. Chandler ang dalubhasa sa pag-a-appraise ay nagsasabi nito. Bilisan mo at itapon mo ang iyong basura. Sandali. G. Chandler, anong malaking bagay? Piraso lang ng basura yan. Eksakto, walang kwenta itong bagay nanto. Huwag mo nga itong hawakan. Sa'yo ba ito? Hindi sa akin. Sa'yo ba? Tatay, magpakabait ka, paumanhin, G. Chandler. Hindi kasi gaanong nakakaalam ang tatay ko. Hindi. Gusto kong makita ang kayamanang to. Gusto itong makita ni G. Chandler. Siyempre, sige, tatay. Gusto mo talagang makita to? Sige, ngayong araw papayagan kita na masilayan to. Tatay. Abay-aba, Arthur Vance. Binigyan ka ng konti, sinagad mo na. Ang pagtingin ni G. Chandler dito ay pabor na sa'yo. Huwag mong abusuhin ang swerte mo at magkunwaring inosente. Ito ay isang piraso lang ng basura at itinuturing mo itong tunay na kayamanan? G. Chandler, kung gusto mong makakita ng may halaga, bakit hindi mo tingnan ang sa amin muna? Salamat sa langit. Akala ko'y hindi ko naaabutan ang araw na makikita ko ang kayamanang ganito kalaki. Napakaganda. Hindi naman masama. Mabuti ang mata mo, aminado ako dyan. Tatay, pakiusap, tumigil ka na sa pagsasalita. G. Chandler, ano ang sinabi mo? Naririnig ko ba ng tama? Oo, G. Chandler. Ang isang tulad niya, paano siya magkakaroon ng kayamanan? Ano ang ibig sabihin niyan? Sinasabi mo ba na humihina na ang mata ko? Hindi ko magagawa yon. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mo talagang makakita ng kayamanan. Bakit hindi mo muna tingnan ang sa amin? Oo, halika. Ang tambak mong kalat ay nangahas na ihambing sa kayamanang ito? Nakakatawa yan, kalimutan mo na. Kahit pa ipaliwanag ko, hindi mo maiintindihan. Ginoo, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Kailangan kong makausap ka. Tara na. Tara na. Nakakita ba ako ng tama? Ang gamit ko ay naging basura at ang sa kanya ay naging kayamanan. Gumastos ako ng 30 milyong dolyar dyan. Hoy, ano ba ang kwento ng regalo ng tatay mo? Hindi ko rin alam. Isa lang siyang gwardiya. Saan siya kumuha ng kayamanan? Jilly, maaari ko bang itanong, saan nanggaling ang kayamanang ito? Ano ang kinalaman niyan sa'yo? Ikaw, Dahil talagang napamahal sa akin ang kayamanang ito. Sabihin mo ang presyo, kukunin ko ito. Sinabi ko bang ibebenta ko? Mas mabuting ingatan mo ito. Ang anumang kayamanang napansin ko ay hindi kailanman nakatakas sa akin. Pumunta at alamin kung saan nanggaling ang kayamanang ito. opo, Anong sinasabi mo? Ano yang amoy? Durian yan, masarap yan, tikman mo.
Klase-klaseng lugar ito. Maging disente ka naman. Hoy tatay, paano ka nakauwi ng ganong kabilis, G. Chandler? Anong sinabi niya sa'yo? Ano sa tingin mo ang nangyari? Alam niyang peke yon at pinalayas siya. Sino nagsabi niyan? Gusto niyang bilhin ang kayamanan ko at tinanggihan ko siya. Anong ibig mong sabihin? Gusto bilhin ni G. Chandler at tinanggihan mo siya? Oh, inilapag niya ang tseke sa harap ko at sinabing magpresyo ako pero kunin mo ito. Sabi ko sa'yo, ang bagay na ito ay para sa'yo. Kung anong gagawin mo dito, ikaw ang bahala. Gusto bilhin ni G. Chandler at ayaw pa rin niyang ibenta? At ano raw? May tseke sa harap niya at pwedeng maglagda para sa kahit anong halaga? Jack, hawakan mo yan ng mahigpit. Baka nga, mana yan ng tatay mo na ipinamana sa'yo. Tatay, pwede bang tumigil ka sa paghahambog? Hindi nagustuhan ni G. Chandler. Hindi lang niya nagustuhan. Bakit ba lagi kang gumagawa ng kwento? Hindi ako nagsisinungaling. Di ba yan si Reyna ng mga anti ko, Sofia? Ito si Sophia Reed, ang bantog na tycoon ng mga antigo mula sa kabisera. Anong ginagawa niya rito sa North Bay? Wala ka talagang alam, no? May chismis na ang seguridad ng lahat ng kanyang kayamanan ay hawak ng Dragon Guard at sabi nila siya at si G-Cross ay talagang malapit. So ang sinasabi mo siya ang gintong inahin ng Dragon Guard? Parang may hindi alam niyan. At saka, alam ko balo na si Sofia ng ilang taon at siya'y talagang naghahanap na magpakasal ulit. Tama. Tatay, anong ginagawa mo? Magkaroon ka naman ng hiya, maganda siya, naiintindihan ko. Pero tingnan mo kung sino siya at tingnan mo kung sino ka. Anong problema sa kung sino ako? Anong problema? Hindi mo ba alam ang lugar mo? Ang pinakamahalagang bagay para sa sino man ay ang malaman ang kanyang lugar. Eksakto, siya ang nag-iisang reyna ng mga antigo, nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Siya ay talagang hindi mo siya kalebel. O ano ba yan? Anong klaseng kalokohan yan? Ika-21 siglo na. Sino pa ba ang nag-iisip ng pag-aasawa para umangat? Si Sofia ay maaaring isa lamang ordinaryong bilyonaryo. Ngunit ang aming pamilya ay may dalisay na pagpapahalaga at hindi kami mapagmataas. Hindi namin siya hahamakin. Arthur, so ang sinasabi mo, sa tingin mo si Sofia ay hindi karapat-dapat para sa'yo? Tatay, ano ba? Tumigil ka na sa pagsasalita. Pumunta ka ron ngayon din. Kumain ka ng kahit ano. Bakit mo ako itinutulak? Talagang sa tingin ko magiging perpekto kami. Oo, talagang isang perpektong pagtutugma. Tama yan anak, tulungan mo ang tatay mo sa paghahanap ng mapapangasawa. Mga pare, tatay, ano pa ba ang dapat kong sabihin para maintindihan mo? Nakatira tayo sa magkaibang mundo. Hindi tayo kasali sa liga nila. Ano, siya ang hindi karapat-dapat para sa akin. Sige na, tatay. Nagkakalimutan ka na naman? Ayos lang ako, bakit ako magkakasakit? Eh bakit ka nagsasabi ng kung ano-ano? Hindi ako nagsasabi ng kung ano-ano. Totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Totoo. Anong totoo? Tatay, kung hindi dahil sa kumpanya ko ngayon wala ka na rito. Kung hindi dahil sa akin na ipagtabuyan ka na. Anak, ganyan ba talaga ang tingin mo sa matanda mong ito? Ako, hindi ko ganun nakikita. Ano pa bang iba? Eh kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Ito ay tungkol sa habambuhay na kaligayahan ng isang tao. Sige na Arthur, ang mga bata ngayon nahihiya talaga. Normal lang yan. Bakit hindi mo subukan? Oo nga Arthur. Ang isang veteranong tulad mo ay katumbas ng dalawang lalaki. Bakit hindi mo ipakita sa amin kung paano mo hinabol ang campus bell noon? Hoy, sobra na kayong dalawa. Huwag ninyong isiping dahil kayo ay mga matalik na kaibigan ni tatay, matatakot akong turuan kayo ng leksyon. Hoy, paslit. Jack Vance, anong lakas ng loob mong magsalita sa mga nakatatanda ng ganyan? Alam mo, may punto rin naman sila. Kung masyado kang nahihiya, ako na lang ang gagawa. Sofia. Tatay, anong ginagawa mo? Huwag kang magsalita. Tatay, tigilan mo ang pagsigaw. Gusto mo ba akong mapatay dito? Paano nakapasok itong lalaking ito? Nababaliw na ba siya? Nangangahas siyang sumigaw para kay Miss Reed ng ganoon. Narinig ko na ama siya ni Jack. Kanina lang, muntik na siyang mapaalis. Para sa anak niya na makarating sa kinaroroonan niya ngayon, hindi talaga madali. Na mabiyayaan ng ganoong bastos at walang modo na ama, talagang malas. Tatay, masaya ka lang ba kapag nakikita mo akong nahihiya at napapahiya? Gago ka! Ang isang normal na pag-aasawa ay walang dapat ikahiya. Bukod pa riyan, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Ano ang kinalaman nito sa akin? Arthur, huwag mong sabihin na sinusubukan mong ipares ang anak mo kay Miss Reed. Ang tuso mo Arthur, hindi ko akalain na ganoon kang klaseng tao. Gusto mong mag-asawa ng mayaman ng anak mo? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Katarantaduhan yan. Sige. Ayoko nang mag-aksaya ng hininga sa iyo. Sofia! Tatay,
Nababaliw ka ba? Hindi ito biro. Kahit gusto mong yumaman, huwag mo kaming isasama sa kalagayan mo. Personal kong usapin ito. Ano ang kinalaman nito sa'yo? Sofia! Sofia? Ay, ikaw pala. Kung ang pagiging pabaya mo ay magdudulot ng pinsala sa negosyo ko, hindi kita palalampasin. Miss Reed, walang modo ang lalaking ito. Wala siyang sinabi kundi kalokohan. Pakiusap, huwag mo siyang pansinin. Oo, tama. Huwag kang mag-alala, Miss Reed. Ipapalabas ko siya ngayon din. Ano ang pinag-uusapan ninyong lahat? Nakakalungkot na humihingi ako ng paumanhin. Miss Reed, ang tatay ko, siya. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Napakalaking kasiyahan ang makita ka. Ang sarap sa pakiramdam na makilala ka rin. Sobrang excited ako. At may mas magandang balita pa ako na ibabahagi. Ano yung magandang balita? Sabihin mo, sabihin mo! Gusto kitang ipakilala sa isang napakatalinong binata. Tatay, pakiusap, tama na. Kahit sinong aprubahan mo ay dapat na pambihira. Kaya sino yon? Ito ang aking anak, si Jack Vance. Tatay. Miss Reed, ang tatay ko palagi siyang nagbibiro. Kumusta ako si Sofia? Ano pa ang hinihintay mo? Magpakilala ka na agad. Baka siya ang maging biyenan mo balang araw. Bienan? Ano sa palagay mo yun? Wala lang, kumusta? Ako si Jack. Ikinagagalak kong makilala kayo. Tingnan mo to, naguguluhan ka na. Sige, may mga bagay kaming pag-uusapan ni Sofia. Kayo naman ang mag-usap. Kilala talaga ni Arthur si Miss Reed. Kailan nakilala ng tatay mo siya? Wala akong ideya. Ano ang biglaang dahilan ng pagpunta mo rito? May misyon ba ulit? Matalino. Huwag kang mag-alala, itatago ko yan. Siya nga pala, naaalala kong may anak kang babae. Single pa rin, di ba? Well, hinihintay kita na magpakilala ng isang tao. Sige kung gayon, tatawagan ko. Kaya ikaw ang magiging biyenan ay makakapag-inspeksyon sa kanya. Jack, halika rito. Gusto kang kausapin ni Sofia. Gusto akong makita ni Miss Reed. Hoy, nandito na pala kayo. Kain kayo ng mabuti. Mauna na ako. Hoy, sandali. Tatay, paano mo hinayaan na si Ginang Reed ang magbuhos ng tubig para sa'yo? Ginang Reed, pasensya na talaga. Ang tatay ko, hindi talaga alam ang mga patakaran. Kaya aalisin ko na siya ngayon din. Tara na. Bakit mo ako hinila rito? Anong ginagawa mo? Nagrereto lang ako para sa'yo. Tatay, ano na namang kalokohan ang pinagsasasabi mo? Anong estado mo? Magrereto para sa akin? Si Ginang Reed nagpapakita lang ng galang dahil matanda ka na. Binibigyan ka ng respeto. Nagbibiro lang sa'yo. Paano mo naman sineseryoso? Sino nagsabi niyan? Masaya naman ang usapan namin kung papayag ka. Maaari na tayong makipagkita sa kanyang anak na babae. Anong silbi ng pagpayag ko? Ano ba ang estado niya? Tayo, anong meron tayo? Anong kondisyon ba ang meron tayo? Huwag mo akong istorbohin. Tingnan mo, ganito. Kumain ka na ng mabuti. Nakagulo ka na. Ngayon, uuwi na tayo. Sabi ko, huwag mo akong istorbohin. Ginang Reed. Ito ang anak kong si Serena. May oras ka ba para makipag-usap sa amin ng konti? Kumusta? Ikinalulugod kitang makilala. Kumusta? Ako si Jack. Jack Vance ang pangalan niya. Nako, naguguluhan ka na naman. Nakita mo lang ang isang magandang babae, hindi ka na makapagsalita. May gagawin pa siya mamaya. Iuuwi niya ako. Sino nagsabi niyan? Hindi ba't ikaw ang nagsabi niyan? Ang ibig kong sabihin, tatay, hindi ka pwedeng umalis ng maaga. Teka, ilalabas na nila ang mga inihaw na hipon. Teka, tatay, hindi ba paborito mo ang hipon? Tatay. Sige, kayong dalawa ang mag-usap. Titingnan ko kung handa na ang mga hipon at kung luto na. Arthur, hindi ko alam. Ikaw at si Miss Reed ay malapit na pala, ha? Kaya kailan mo nakilala ang ganoong kalaking tao? Ipakilala mo kami pagbalik mo. Dahil lang nakilala ko si Miss Reed, hindi ibig sabihin ay sasabihin ko sa lahat ng makilala ko. Hindi ba nakakapagod yon? Arthur, ang laki ng mga sinasabi mo, hindi ba? Huwag mong sabihin na kilala mo talaga ang ilang iba pang malalaking tao. Marami akong kilalang mahahalagang tao. Napakarami nila. Huwag ninyong pakinggan ang kayabangan niya. Huy, tingnan mo kung sino ang paparating. Bakit sila nandito? Hindi naman ako hinahanap nila, di ba? Hindi ko sinabi sa kanila. Papunta na ako. Arthur, nagbobola ka na naman. Alam mo ba kung sino sila? Mga kapatid na Frost ito, kasama sila ng garnison ng North Bay. Walang katapat sa martial arts, magagaling at magaganda kahit ang ating alkalde ay kailangang magbigay galang sa kanila. Kung ako ang pakakasala ng dalawang yon, sa buong buhay ko, tatanggapin kong mabali ang mga binti ko. Tigilan mo na yan. Alam mo kung anong klaseng tao sila. Karaniwang tao lang tayo. Hindi tayo mapapansin nila.
Noong nakaraan, isang grupo ng mga manliligaw ay patuloy na nanggugulo sa kanila. Nasaktan sila ng husto na punta sila sa ospital. Talaga? Masyadong marahas yun. Tingnan mo, diretsong papunta sila sa atin. Ngayon, walang dapat umagaw sa akin. Kumusta mga opisyal? Ako si Zack, isang karangalan ang makilala kayong dalawa. Mister, nandito ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Sinong tinatawag mong mister? Para akong matanda sa'yo. Luna, pwedeng magpakita ka ng konting dignidad? Ang daming tao dito. Paano kung may reporter na makuhanan ka sa kamera? Eksakto. Alam mo ba kung gaano ito kasama para sa mga opisyal? Napakasama ng itsura. Bitawan mo siya. Wala kaming problema, pero nag-aalala kami na magkakaroon ng chismis tungkol kay G. Vance. Tama ba ang naririnig ko? Sandali, mga opisyal, isang hamak na gwardiya lang siya. Anong klaseng chismis ang dapat ikabahala? Wala kang alam, ang mister ay halos aming tagapagligtas. Siya? Anong espesyal sa kanya? Hindi mo lang naiintindihan. Kung hindi kami tinuruan ni mister ng martial arts ng Frost Sisters, hindi kami aabot sa kinaroroonan namin ngayon. O sige na, tigilan mo na ang pagyayabang. Sa mahihinang kakayahan nyo, mas mabuti pang magturo ka ng calisthenics. Bakit hindi ko siya pwedeng turuan ng martial arts? Ang itinuturo ko ay napaka-epektibo. Kasi naman natural na magaling ang mga opisyal. Sila'y isang beses sa isang buhay na mga henyo sa martial arts. Anong kinalaman mo doon? Ako ay... Tama na. Hoy, handa na yung hipon doon. Kumuha ka. Sige, Mister, ang tagal na nating hindi nagkita. Paano ka aalis ng ganito? Oo nga, tama. gusto kong makipag-usap pero baka may mga tao na hindi masaya tungkol dito. Hindi sila importante. Hoy. Ha? Nananaginip ba ako? Oy, Zack, kurutin mo nga ako. Aray, sige. Anong dahilan yan? Mukhang totoo nga. Hindi ba yan ang garnison ng North Bay at ang mga Frost Sisters? Anong ginagawa ng tatay ko kasama nila? Jack, anong problema? Pasensya na, Sofia. Yung tatay kong walang malay, malamang magkakaproblema na naman ako dahil sa kanya. Walang malay, problema? Sigurado ka bang si G. Vance nakilala ko yan? Hindi mo alam ang kalahatan ng istorya. Ang lalaking yon, hanap ng gulo para sa akin buong araw. At ako naman ang laging nag-aayos ng kalat niya. Kung hindi ko siya pipigilan, hindi ko alam kung ilang beses na siya mapapalo. Jack, sa tingin ko ay mayroon kang kaunting maling pagkaunawa kay G. Vance. Anak ako niya, paano ko siya hindi makikilala? Ang gusto ko lang ngayon ay makahanap ng kapareha para sa tatay ko. Kapareha, isang taong magpapatino sa kanya. Pero dahil sa napakainit niyang ulo, sinong babae ang makakatiis sa kanya? Hindi ako ganun kasigurado. Ano? Meron na bang bagong balita sa investigasyon? Ginoo, si G. Chandler. Sa nalaman ko, ang kayamanan ay huling nakita sa tahanan ni Binibining Sofia Reed sa Kabisera. Ano? Paano naging konektado ang isang hamak na gwardiya tulad niya sa pamilyang Reed? Maaari bang ninakaw niya ito? Malamang. Ang kapal ng muka. Humingi ka ng warrant, dakpin mo siya kaagad. Opo, Ginoo. Mister, nandito lang kami para mag-iwan ng regalo para kay Hugo. Ano bang ginagawa mo rito? May mission ka, ano? Tama ang hula mo. Nakakatawa ito. Mister, sama ako. Luna, Serena? may istorbo mo lang si G. Vance dito. G. Vance, hindi na namin kayo iistorbo pa. Aalis na kami. Tawagan mo na lang kami kung kailangan mo kami. Ikaw ba si G. Vance? Sasama ka sa amin. May problema ba? Problema? Aba, hindi mo ba maintindihan? Ano nang ibig mong sabihin? May imbitasyon ako. Hoy! Pinunit mo? Anong problema kung pinunit ko? Dahil ikaw ang ama ni G. Vance, binibigyan na kita ng nararapat na respeto. Kung hindi, para sa tulad mo, matagal na kitang ginamitan ng dahas. Sandali, magpaliwanag ka. Anong klaseng tao ako? Nagnakaw ka na, matapang ka pa. Sinong nagnakaw? Kailangan mong ipaliwanag ito sa akin. Sofia, baka nagkamali na naman ang tatay ko. Kailangan kong puntahan. Kalihim Hayes, anong nangyayari rito? G. Vance, tamang-tama. Sapat na ang masamang pagnanakaw ng tatay mo, pero bukod pa doon, ayaw niyang makipagtulungan sa investigasyon namin. Huwag kang maglakas loob na magparatang sa isang inosenteng tao. Tatay, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Talagang hindi ako. Hindi ikaw ang magpapasya niyan. Mga gwardiya, dalhin niyo siya. Gusto kong makita kung ano ang sinasabing ninakaw ko. Hindi ka panipaniwala, Arthur.
Ibig kong sabihin, magnanakaw talaga siya. Kahit na sobrang hirap ka, hindi ka dapat magnakaw. At siya ay isang gwardya. Ang gwardya mismo ang nagnakaw sa kahadeyero. Oo, sabihin mo sa akin. Ibig kong sabihin, ikaw ang anak niya. May sarili kang negosyo. Kung may gusto ang tatay mo, bilhin mo na lang para sa kanya. Hindi na niya kailangang nakawin. Ako, Ang anak niya ay may security firm pero magnanakaw ang kanyang tatay. Kung kumalat ang balita, sino ang makikipagnegosyo sa iyo? sa pagkakataong ito talagang ipinahamak niya ako. Jack, ano ang nangyari? Nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko siya, Ginges Reed, narito ka rin tungkol sa bagay na ito, hindi ba? Nahuli na ang magnanakaw. Magnanakaw. Hindi ba't narito ka para sa kayamanang yon? nagbibiro ka lang. Ninakaw ni tatay kay Sofia. Huminahon ka, nahuli namin siya sa akto. Wala akong ideya kung ano ang pinagsasasabi mo. So, sinasabi mo bang wala kang nawawalang kayamanan? Wala. Kung gayon, Kung ganon, naipit si tatay. Ay nako, pakawalan mo siya. Ngayon din. Ano, naresto si Jivans? sige. Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya. Sige. Nagbobolahan ka pa rin hanggang ngayon, aminin mo na o magiging masahol pa ang sitwasyon. Ano ang gusto mong aminin ko? Ayaw mo pa rin magsalita? Hindi mo aaminin hanggat hindi ka nakatingin sa sarili mong kabaong. Iminumungkahi ko na mag-isip ka muna ng 2 beses bago ka kumilos. Sa tingin ko, ikaw ang dapat mag-ingat. Huwag mong isipin na dahil nasa lungsod ng North Bay tayo, walang nakakaalam sa mga ginawa mo. Marahil hindi mo alam na kilala ni G. Chandler si Sofia. Sinasabi mo ba na ninakawan ko si Sofia? Tingnan mo ang kalagayan mo, nagmamalinis ka pa. Sofia dito, Sofia doon, akala mo ba close kayo? Bakit hindi ko siya matawag ng ganon? Ikaw, huwag mong isipin na wala akong gagawin sa'yo dahil lang sa anak mo. Wala ang anak mo at kung malaman ng mga tao na magnanakaw ang ama niya, hulaan mo kung ano-ano ang mangyayari sa kanyang kumpanya ng seguridad. Mas mabuting tanungin mo si Sofia kung may nawawala nga ba sa kanya. Alam mo ba ang sinasabi mo? Dahil si Sofia ay ang reyna ng mga antigo, kaya paano siya magkakaroon ng koneksyon sa isang tulad mo? Huwag mong sabihin na ibinigay niya ito sa'yo. Tama. Ibinigay ito sa akin ni Sofia. Ayaw ko sanang tanggapin nung una pero pinakiusapan niya ako kaya ako ay nag-atubiling tumanggap. Hanggang ngayon, nagyayabang ka pa. Dahil matigas ang ulo mo, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Iminumungkahi kong huwag kang gumawa ng padalos-dalos o baka ikaw ang mauwi sa pagmamakaawa sa akin. Tingnan natin kung sino ang magmamakaawa sa huli. Tumigil ka! Sofia. Si Chandler, narito na kayong lahat. Huminahon ka, mapapangusapan ko agad ang matandang ito. Narito na kayong lahat. Hoy, anong pakay ninyo rito? Kung hindi ka magsasalita, magdudusa ka. Jivancy, ayos ka lang ba? Tatay, kumusta ka na? Ayos lang ako talaga. Ano ang nangyayari rito? Sofia, bakit mo siya pinalalaya? Manahimik ka na ngayon din. Ang bagay na iyon ay talagang sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ninakaw ang aking gamit. Pero tiningnan ko, ang bagay na yon ay sa'yo. Hindi ba pwede ko lang ibigay ito sa iba? Ano? Ibinigay mo ang bagay na iyon sa kanya? May problema ba? Pero tiningnan ko, isa lang siyang hamak na gwardya. Guwardiya man siya o hindi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Gusto kong malaman na walang kahit anong ebidensya, wala talaga, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na arestuhin ang isang tao ng pribado? Bakit mo tinitingnan si G. Chandler? Huwag mong sabing si G. Chandler ang nag-utos sa iyo na arestuhin siya? Paano naman nangyari iyon? Kalihim Hayes, ikaw ba ang may kagagawan nito? Oo. Ako lang ang gumawa nito. Alam ko na, hindi pwedeng si G. Chandler ang gumawa ng ganitong bagay. Ikaw, inaabuso ang iyong kapangyarihan, kumikilos ng sarilinan. Ang isang tulad niya ay dapat tanggalin sa trabaho. Sofia po. Anong silbi ng pagmamakaawa mo? Kanino ba talaga kayo nagalit? Hindi ba halata? G. Vance, pahintulutan mo ako ngayon, pakiusap. Pahintulutan mo ako ngayon. Nakikita mo? Ano ang sinabi ko? May mga tao na magpapakumbaba at magmamakaawa. Naniniwala ka na ba? Tamang-tama na. Ikaw ang bahala. May mas importanteng bagay na dapat gawin. Tatay, Jean Chandler, alam mo ang dapat gawin? Oo, may tao. Ilabas siya. G. Vance, pakiusap, huwag. Tatay Sofia ang tumulong sa'yo, malaking tulong. Paano ka lang aalis nang walang kahit pasasalamat? Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Bukod pa, kilala natin ang isa't isa. Hindi na kailangang magformal. Ikaw? Tatay. Hindi ito ang lugar na dapat tayo umupo. Umupo tayo sa likod. Hindi ba open seating? Sandali lang. Ang mga upuan ay libre para sa lahat, tama. Pero hindi sila para sa magnanakaw. Ito ay security conference. Pagpapaupo ng magnanakaw dito ay isang insulto sa lahat sa room.
Eksakto, hindi ko masabi ng mas mahusay. Yung nangyari kanina, yung buong pangyayari ay malaking pagkakamali lang. Eksakto. Talagang pagkakamali lang. Kung hindi, paano makakabalik ang tatay ko? Ano ka ba? Sinong nakakaalam kung paano niya nagawa yon? Siguro si G. Chandler ay naging mabait. Naawa sa'yo kaya pinalaya siya. Oo, tama. Tingnan mo ang suot mo. Hindi ito bagay sa sino man dito. Ikaw ay hindi karapat-dapat na nakaupo dito. Tatay, lumipat na tayo ng upuan. Makinig kayo mga kaklase, kami ay inimbitahan dito. Anong karapatan ninyong sabihin kung saan kami uupo? Huwag kang magpanggap na close sa akin. Nahihiya ako na may kaklase akong tulad mo. Ano naman kung may imbitasyon kayo? Lahat ng nakaupo dito ay nakaayon sa estado. Ito ang unang hanay. Hindi ba't lahat dito ay CEO mula sa isang nangungunang grupong pansiguridad? Sa kahabag-habag na laki ng kumpanya ng anak mo, dapat kayong nakaupo sa tabi ng pinto ng banyo. Ha? Zach, tama na yan. Pareho naman tayong nasa iisang negosyo, alam mo. Ngayon lang nakarating dito ang tatay ko. Kailangan ba talaga yon? Ganito lang ako. May problema ka? Kung wala kang kakayahan, tiisin mo na lang. Kung kalahati lang ng kay Hugo ang kakayahan ng tatay mo, luluhod ako. At hihimurin ko ang sapatos mo. Wala namang espesyal kay Hugo. Ang kapal mo, ang pangalan ni Hugo ay hindi mo pwedeng basta-bastang banggitin. At ngayon darating ang isang malaking tao mula sa templo ng dragon. Ang isang hamak na tulad mo, isang maliit na magnanakaw, ay hindi karapat-dapat na narito. Naiintindihan mo? Mga gwardya, palabasin niyo siya. Hoy, huwag kayong mag-asaran. Hulihin niyo siya. Nandito na si Hugo. Hugo, nandito ka na pala. Hugo, special kong inihanda ito para sa'yo. Isang kaligrapiya ni Tang Bohu. Hugo, ito ang regalo ko para sa'yo. Isang landscape painting ni Tang Bohu. Ito ay kay Tang Bohu. Ay nako, ito ay tunay na obra ni Tang Bohu. Worth ito ng milyon-milyon. G. Hill at G. Carter, talagang marunong kayong gumawa ng impresyon. Napakabuti naman, salamat sa inyong pagiging maalalahanin. Ang lakas ng loob mong magbigay ng peke bilang regalo? Tatay, ano bang sinasabi mo? Yan ang totoo. Sige, tumahimik ka na lang. Sino ba ang nagtanong sa'yo? Ano? Sinasabi ko lang ang totoo. Peke ito. Tatay, paano mo nalaman? Hindi pwedeng basta-basta mong sabihin yan. Simple. Binili ko lahat ng tunay. Ano? Hoy, mga kaibigan, makinig kayo. Nagpapatawa siya. Niloloko niya tayo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang painting ni Tang Bohu? Bilyon ang halaga para mabili lahat. At sinasabi mong binili mo lahat? Oo, pinabili ko ang lahat. Nasa museo na sila. Tatay, kung hindi ka magsasalita, hindi naman iisipin ng mga tao na pipi ka. Hindi ako nagsasabi ng kalokohan. G-Cross, nakikita mo ba ito? Itong dalawang ito ay nandito lang para manggulo. G-Cross, hinihiling ko na palayasin natin sila. Kayo talaga, hindi kayo kapani-paniwala. Nagbibigay kayo ng peking bagay tapos magagalit kapag may nagsabi ng totoo. Mabuting anak, ilabas mo ang ating kayamanan para makita nila. Tatay, hanggang kailan mo tayo ipapahiya? Hindi ako nagbibiro. Tama na. Magdaraos ako ng subasta para sa kawanggawa gamit ang mga kayamanang nakalap ko. Lahat ng kita ay idodonasyon sa mga mahihirap na lugar sa kabundukan. Tatay, mauna na kayo? Hindi pa tapos ang event. Hindi ako aalis. Tumahimik ka na lang mamaya, ha? Sige, tama na. Oh, ano ba, Arthur? Hindi ko talaga maintindihan. Ano pang ginagawa mo rito, ha? May gusto ka pa bang bilhin? Kung may magustuhan ako, bibilhin ko. Lahat ng basura rito ay nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong. Kaya mo ba yan? Ha? Hoy, sandali. Kahit hindi niya kaya, nandito naman ang anak niya, di ba? Tama ba, CEO Vance? Ang kumpanya ng anak mo ay hindi rin naman sagana sa pera. Inaalala ko nga na baka maubos mo lang ang pera ng anak mo. Walang problema. Kung mabankrupt siya, ako na ang bahala sa kanya. Ipinapakilala namin ang aming unang item. Isang esmeraldang snuff bottle mula sa maagang Qing Dynasty. Simula sa $2 milyong. 2,200,000. 3 milyon. 3 milyon una, 3 milyon pangalawa, 3 milyon pangatlo. 5 milyon. 5 milyon una, 5 milyon pangalawa, 5 milyon pangatlo. Binabati kita, G. Carter. Salamat. Ang aming susunod na item 7 milyon, 3 milyon. 4 na milyon. 6 na milyon. 8 milyon at kalahati, 8 milyon at kalahati pangalawa, 5 milyon, 10 milyon, 8 milyon at kalahati pangatlo. Oh, Arthur, tingnan mo ito. Malapit nang matapos ang auction. Lahat tayo ay may nakuhang item. Ikaw lang ang wala. Wala pa akong nagugustuhan. Ang mga ordinaryong bagay na ito ay hindi talaga ako interesado. Kaya hindi ka interesado o wala ka lang talagang pera? Sino naman ang nagsabing wala tayong pera? Tatay, kung may makita kang magustuhan, sabihin mo lang. Ako na ang bahala. Yan ang tunay na lalaking Vance. G-Cross, ayon sa Templo ng Dragon, may paparating na espesyal na sugo para batiin ka. Dumating na yan kahit anong oras. Kailan kaya darating yung regalo? Iipunin natin yan para sa grand finale. Mabuti. At ngayon ang huling item sa auction ngayong araw, ang gintong estatwa ng Seraph. Ang piyesang ito ay mula pa noong dinastiyang Southern Liang.
Kahit lampas 1,000 taon na ang tanda, napakaganda pa rin ng pagkakapreserba. Napakahusay ng pagkakagawa at napakataas ng halaga nito para sa mga kolektor. Wow, isang kayamanan ng ganitong kalibre ang lumitaw talaga? Ang piyesang ito ay walang katumbas na halaga, isang tunay na bihirang kayamanan. Totoo ba ito ang gintong estatwa ng Seraph? Ah, yan ang tunay na kayamanan. Tatay, hindi mo naman talaga balak bilhin ito, di ba? Siyempre, ang kukunin natin ay yung maganda. Siyempre naman, totoong kayamanan yan. Pero tatay, alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Ang bagay na to, daan-daang milyong dolyar ang halaga. Gusto mo bang ibagsak ang kumpanya ko? Anong nagmamadali? Hindi ko naman sinabing bilhin mo. Ako ang bibili, okay? Ikaw, bibilin mo? Ang gintong estatwa ng Seraph, ang panimulang tawad ay 200 milyong dolyar. 220 milyong dolyar. Hoy CEO Vance, gustong-gusto yan ng tatay mo. Dapat bilhin mo yan para sa kanya bilang mabuting anak. 230 milyong dolyar. Hoy CEO Vance, kakasimula pa lang ng kumpanya mo. May ganong kalaking pera ka ba? 260 milyong dolyar. Nakikipag-bidding na si G-Cross, may mas mataas pang tawad? 260 milyong dolyar, pangalawang tawag na. 300 milyong dolyar. 300 milyong dolyar. Tatay, baliw ka ba? Hindi baliw si tatay. Hoy Arthur, kahit na gusto mong manindigan, hindi ka pwedeng magtapon ng mga baliw na numero. Ang subasta ay seryosong usapan. Kung sa huli ay wala kang perang pambayad, ikaw ay mananagot sa 50% multa. Ako, Makinig ka, bata. Ang tatay mo ay isang hamak na security guard lang. Wala siyang alam. Hindi namin siya sinisisi. Pero iba ka. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Kung gusto mong umatras ngayon, maaari kaming maging mas mabuting tao. Hindi namin ito ipagkakasala sa iyo. Pero kung ang pagmamataas mo lang ang magpapalugi sa kumpanya at sisirain ang kinabukasan nito, sulit ba iyon? Hugo, ako... Sige. Lahat, gusto ko talaga ang piyesang ito. Gawan mo ako ng pabor. 500 milyong dolyar. Si Hugo ang walang katulad na hari ng aming industriya ng seguridad. Ngayong nagsalita na siya, sino pa ang maglalakas loob na tumapat sa kanya? Eksakto, napakataas na ng presyo. Malamang wala nang ibang magbibida. Gawan na lang natin ng pabor si Hugo. 500 milyon. Una, 500 milyon pangalawa, 500 milyon pangata. 600 milyong dolyar. Hindi ba't ito ay paglalaban kay G-Cross? Ito. Eksakto. Paano siya mabubuhay sa negosyo ng seguridad? Nagpapalibing siya sa sarili niya. 600 milyong dolyar. Tatay, nababaliw ka na ba? Hindi nababaliw ang tatay mo, anak. Sigurado ka bang gusto mong kalabanin ako, si Hugo Cross? Ginoong Cross, mali ang pagkakaintindi ninyo. Kusa lang kumilos ang tatay ko. Hindi ko siya mapigilan. Bukod pa riyan, ang kumpanya ko ay walang ganoong kalaking perang panggastos. Sige. Dahil sa edad mo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. 800 milyong dolyar. Salamat, Ginoong Cross. Hoy anak, anong pinasasalamatan mo sa kanya? Ang bagay na gusto ng matanda mong tatay ay kinukuha na ngayon. Tatay, pakiusap, tumigil ka na. Bakit naman ako titigil? Kinukuha na ito, 900 milyong dolyar. Siyam? Wala na tayo. Talagang wala na. At ikaw, itatatanggi mo pa rin na nilalabanan mo ako? Ano ang ibig sabihin yan? So basta ito, ang pinakamataas na taya ang mananalo. Kung talagang gusto mo yan, hindi kita hahadlangan. Ikaw. Tatay, tama na. Si G-Cross na yun ay isang bully. Nagtatanim siya ng galit sa lahat ng bagay. Tandaan mo ang sinasabi ko. Tapos na siya ngayon. Sabihin mo sa akin, matagal na sa larangan si G-Cross. Malawak ang koneksyon niya sa buong lungsod ng North Bay. Kaya niyang durugin sila parang insekto. Ang galing magsalita. Matagal-tagal na rin mula nang may kumausap sa akin ng ganyan. Kung ganun ang pagtingin mo, huwag mong sisihin ang mangyayari sa susunod. 1 bilyong dolyar. 1 bilyong dolyar unang beses na. 1 bilyon at kalahating dolyar. 1 bilyong dolyar pangatlong beses na. Binabati kita, G-Cross. Teka. Malinaw na nagtaya ako ng 1 bilyon at kalahating dolyar. Bakit ang 1 bilyong dolyar? Paumanhin, upang maiwasan ang masamang pagtaya, may takip sa presyo ang subastang ito, 1 bilyong dolyar. Kaya ang kayamanang ito ay pag-aari ni G-Cross. Masamang pagtaya? Hindi pa ako nakarinig ng ganong patakaran. Ngayon, narinig mo na. Ito ay tahasang pananakot. Ano kung ganun ako? Sa buong seguridad, sino ang hindi magpapakita ng respeto sa akin? G-Cross, pakikuha po. O hindi masama, ito nga ay isang kayamanan. Binabati kita, G-Cross. Binabati kita, G-Cross. Tutol ako. Tatay, tumigil ka na. Tama ako, hindi ito patas. Tumututol ako. Tumahimik, nakakahiya ang gulo na ito. Paano kung maistorbo ninyo ang sugo ng dragon? Ano ang mangyayari, mga gwardya? Seguridad, palayasin sila. G-Cross, ito, hindi pagkakaunawaan ito. Dumating na ang sugo ng dragon.
Dragon Lord. Ano ang ginagawa ng Dragon Lord dito? Maligayang pagdating, sugo ng dragon. Napakalaking karangalan na narito ka ngayon. Sa totoo lang, Envoy, mayroon akong espesyal na bagay para sa iyo. Isang munting regalo. Sana magustuhan mo. Ito ang tunay, ang gintong estatwa ng Seraph. Akala ko ba'y makikita ko ito dito? Matalino ang mata mo, Envoy. Ginawa ni G-Cross ang lahat para dito. Hindi ito madali. Ngayon may ilang problema sa auction. At may mga hamak na tao na nagtangkang guluhin ito. Pero nang malaman kong para ito sa iyo, sa iyong regalo, hindi ko hahayaang may humadlang sa akin. Halika, dalhin ninyo ito sa bahay ng Envoy ngayon din. Hindi na kailangang mag-abala pa. Envoy, hindi ko maintindihan. Ano ang nangyayari? Alam kong kolektor ka, kaya ipinapakilala ko ito sa iyo. Ah? Anong nangyayari dito sa ganito? Nakakakita ba ako ng mga bagay? Hindi aking Panginoon, sigurado ka ba dito? Tama, aking Panginoon, isang security guard lang siya. Security guard, tinatanong mo ba ako tungkol sa kung sino siya? Hindi. Tatay, ito. Tama na, hindi siya nagkakamali. Hawakan mo muna ito. Oh, at siya nga pala, narinig ko lang na may mga basag ulo na nagkakagulo, kaya sana hindi ka nila naistorbo. Basag ulo? Talagang hindi ko alam. Bakit hindi mo siya tanungin? Alamin mo mula sa kanyang sariling bibig kung sino talaga ang tinatawag niyang basag ulo. Ito. G-Cross, ayos ka lang ba? Ayos. G-Vance. Kasalanan ko yon. Hindi ko alam na may connection ka pala sa sugo. Tama na. May iba pa akong negosyo. Aalis na ako. Tatay! Mahalagang balita. Pumunta ka rito ngayon. G-Vance, ang lakas ng koneksyon ng tatay mo. Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Ako, Sa ganyang koneksyon, kaya mong gawin ang lahat. wala akong ideya. Ikaw si Jack Vance? Ako? Nakita mo, anong sabi ko sa'yo at sinabi mong hindi mo alam? Kapag naging matagumpay ka na, huwag mo kaming kalimutan. Opo, aking Panginoon, si Jack iyon. Hoy, gusto ka ng aking Panginoon? Ang sugo, ako si Jack. Malaki ang naitulong ng iyong ama sa akin. Kung may mga problema ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Sugo, pagdating sa seguridad, ang kumpanya namin ay may malawak na karanasan. Kung kailangan mo ng anuman, maibibigay namin iyon. Para sa mga usaping pang negosyo, pumunta ka lang kay G-Cross. Narito ako ngayon upang magbigay ng aking pagbati. Ngayong tapos na ang aking trabaho, dapat nang umalis. Sugo. Ay nako, akala ko matibay na connection iyon pero wala namang kakaiba. Pero ngayon lang, napakarespeto ng ipinakita ng Envoy sa kanyang ama, hanggang sa nagregalo pa ang Envoy ng isang kayamanang napakahalaga. Iyon ay pawang pakitang tao lamang. Ngayong nabayaran na ang utang na loob, tungkol sa sinabi niya kanina, kung may problema ka sabihin mo lang sa akin, pakitang usap lang iyon. Kanina, si Arthur ay napakatigas talaga ng ulo, hindi niya binigyan ng kahit anong respeto ang Envoy. Eksakto, kung hindi mo alam ang totoo, akala mo siya ang Dragon Lord. Mula ngayon, ang Envoy ay tiyak na hindi rin siya rerespetuhin. Tatay, isang gintong koneksyon at pinalampas mo lang. Ganun ba? Kung gayon, wala na akong dapat ikabahala. Lahat maupo po kayo. Ngayon, inipon ko ang summit ng seguridad na ito sa pag-asang ang industriya ng seguridad natin ay magkakaisa bilang isa at bumuo ng isang alyansa. Para sa pinag-isang paglalaan. Bumuo ng alyansa. Tama, lahat ng kumpanya ng seguridad ay dapat magtipon bilang isang grupo, pinag-isang pamamahala, pinag-isang pag-deploy, at pinag-isang paglalaan ng mga mapagkukunan. Magkakasama, tayo ay lalaki at lalakas. Kung ganon, kailangan natin ng isang leader. At ang leader na ito ay dapat mataas ang estado at may autoridad na may malaking kapangyarihan. Kung hindi, mahihirapang makuha ang respeto. Iminumungkahi ko na. Italaga natin si G-Cross bilang. Ang leader ng alyansa ng seguridad. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Ito, hindi ba ibig sabihin nito lahat tayo ay sinasakop na? Tama ka, parang ipinagkakatiwala ang lahat ng ating kapangyarihan sa kanila. Kinikilala ko ang inyong tiwala. Ngayon, ako ay isang lalaki na naniniwala sa demokrasya. Buong respeto ko ang mga opinyon ng lahat. Tungkol sa pagtatalaga sa akin bilang leader ng alyansa, lahat ng sang-ayon? Lahat ng tutol?
Sa kalagayan ng mga bagay ngayon, wala na tayong magagawa kundi sumunod. Sasama ako. Kasama na rin ako. Hindi ako sang-ayon. Aalis na rin ako. Tawagin niyo mang alyansa, pero maging totoo tayo, hihingi lang kayo ng aming kapangyarihan. Diretso itong pag-agaw ng kapangyarihan. Pinaghirapan kong itayo ang kumpanyang ito mula sa wala. Bakit ko pa ibibigay ito sa inyo? Tama ka, tutol ako. Hindi pwede. May iba pa ba? Dahil wala nang ibang tutol, magbutuhan na tayo. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Ako rin, sasama rin ako. Sang-ayon, sang-ayon, sang-ayon. Tungkol sa posisyon ng leader ng alyansa, ako na ang mag-aako nito. Ayun, isang problema na ang nawala. Diretso na sa pagkabangkarote. E di sige, ngayon maghihintay na lang tayo ng taunang dibidendo ng kumpanya. Wala sa akin yan. Malapit na namang mabangkarote ang kumpanya. Huy, tingnan nyo yon. Sino yon? Pagbati dakilang tagapangalaga. At sino naman itong matikas? Nasaan ang Dragon Lord? Kakalabas lang ng Dragon Lord. Sige, hahanapin ko siya. Bilis, bilis, bilis. Papunta na sila rito, Yoko. Ngayon, Aba, pati ang sugo ng dragon ay yumuyukod, napakalaking paggalang. Ang lakas siguro nito, parang hindi sa mundong ito. Hay kung ganun lang kalakas ang tatay ko. Habang buhay, mabali ang mga binti ko at di mag-alala. sa tatay mong walang alam, kahit kasing galing pa ng koneksyon ng sugo ng dragon, hindi niya alam kung paano gamitin yon. Habang buhay mo, mas mabuti pang umasa ka sa sarili mo. Sa sarili mo na lang umasa. Dragon Lord. Dragon Lord. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag mo akong tawaging Dragon Lord sa publiko? Bakit ang tagal mo? Kumusta ang impormasyong ipinasilip ko? Nag-uulat sa Dragon Lord, G-Vance, ang impormasyong hiniling ninyo ay talagang mahirap makuha. Tama na, tumanda na ako at hindi ko na kayang pangasiwaan ang mga gawain sa ilalim ng lupa. Mas gusto ko pang umuwi sa aking anak na lalaki at babae at magluto para sa kanila. At sa katungkol sa posisyon ng Dragon Lord, kung sino ang gusto, maaari niyang kunin. G-Vance. Ngayong bumaba na ang Dragon Lord, natatakot ako na wala nang makakapigil sa akin. Binabati kita aking Panginoon, na pag-isa ko na ang industriya ng seguridad. Lahat ng mga mapagkukunan nito ay nasa aking kontrol na at tumaas ang kita ng hindi bababa sa 10 beses. Mabuti, magsalita ka. Anong gantimpala ang gusto mo? Aking Panginoon, narinig kong wala kang anak. Maagang namatay ang aking mga magulang. Kung hindi kayo mag-aalangan, nais kong alagaan kayo sa inyong pagtanda. Talaga bang handa ka? Talaga. Basta't makahanap ka ng pagkakataon para patayin si Arthur Vance, baka tanggapin kita bilang aking inaanak. Talaga, salamat Ninong. Sige na. Handa na ang hapunan. Tikman mo ang isdang nahuli ko ngayon, bagong huli lang. Anong problema ninyong dalawa? Mukha kayong malungkot. Tungkol sa kumpanya. Itinatag ni Hugo ang alyansa ng seguridad ngayon. Pinagsasama-sama niya ang lahat ng kumpanya sa iisang pamamahala. Parang na-retire na ako ng maaga. Yun lang ba ang problema? Yun nga ang problema. Mababaon na sa utang ang kumpanya natin. Chloe, mag-ingat ka sa pagsasalita mo kay tatay. Tatay bantay pinto lang siya. Ano ang silbi ng pagsasabi sa kanya ng lahat ng ito? Ano ba ang alam niya tungkol sa negosyo? Tatay, mula ngayon magtrabaho ka na lang bilang bantay pinto. Ang lahat ng iba pa, huwag mo nang pakialaman, okay? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan, paslit. Ha? Anong ibig mong sabihin wala akong alam sa negosyo?
Kung ganoon, dahil wala kayong ginagawa, ngayon, bakit hindi kayo magtayo ng negosyo? Kapag nagtutulungan ang magkapatid, kaya nilang malampasan ang anumang hamon. Gusto ko yan, pero ang pinakamahirap ay ang umpisa. Hindi ganon kasimple ang magnegosyo ngayon. Oh, hindi mo alam to. Kanina sa salo-salo, gusto ni Sofia na pag-usapan ng partnership sa akin. Inanyayahan pa niya tayo sa kanyang bahay para mag-usap. Gusto ni Jeng Reed na makipag-partner sa atin? Imposible, tatay. Hindi mo kami binibiro, di ba? Bakit ko kayo lolokohin? Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Tatay, sige, puntahan na natin ngayon. Hoy, sandali. Anong nagmamadali? Ang aga-aga pa. At saka, kung pupunta ka sa bahay ng iba, hindi ba kailangan mong magdala ng pasalubong? Ay, oo nga. Dapat maghanda tayo ng kahit ano. Tatay, natututo ka na. Hindi maganda yang sinasabi mo. Akala mo ba ganoon ka walang alam ang tatay mo sa pakikisama? Ang galing, sa wakas ang pamilya natin ay may pag-asa na. Kain na, kain na. Jack, halika na, kain na. Anong oras na ba? Bakit wala pa si tatay? Ang labo niya talaga. Jack, siguro mauna na tayo. Masama ang impression kapag nahuli tayo. Sige, mauna na tayo. Sige. Jack, anong problema? Huwag kang tumingala. Jack, kaninong kotse yan? Kotse yan ng mataas na opisyal ng Templo ng Dragon. Nakita ko yan kahapon. Kahit ang sugo ng dragon ay napakagalang sa taong nasa loob. Ganon kalakas? Hindi ko akalain na makikita natin ang ganoong kalaking tao ngayon. Kung meron tayong tatay na ganun kalakas, ang galing sana. Hindi na tayo kailangang maghapon na parang utusan lang. Sige na Jack, umalis na tayo. Tara na. Dragon Lord G. Vance, sa totoo lang, dapat akong sumama sa'yo. Sige, hindi na ako ang Dragon Lord. Huwag mo na akong sundan-sundan, pwede ba? Pero, Pero ano? Umalis ka na. Jack, tingnan mo doon. Yun ba yung mga taga-templo ng dragon? Mga batang yan. Tatay, Bakit ang bilis-bilis mong tumakbo? May humahabol ba sa'yo na aso? tatay, nababalo ka ba? Ano? Alam mo ba kung sino yung lalaking yon? Anong lakas ng loob mong sipain siya? Hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo sa akin? Yung mga lalaki kanina? Wala yon. Kilala ko silang mabuti. Sanay na ako. Kilala mo sila? Nagbantay ka ba para sa kanila o nagwalis ng sahig nila? Alam mo ba talaga kung sino sila? Alam ko. Wala kang alam! Mga mataas na miyembro sila ng Templo ng Dragon. Kung talagang kilala mo sila, magmamakaawa ako sa'yo. Jack, paano mo nasabi yan kay tatay? Huwag na. Sa pagitan ng ama at anak, hindi na kailangan ng pagmamakaawa o formalidad. Nakakatawa ka pa rin. Tatay, bakit hindi ka nagpalit ng damit bago pumunta? Ito, Anong problema sa damit ko? Matagal na naming magkakilala ni Sofia. Hindi na kailangan maging formal sa kanya. oh, kita mo, ganyan ka na naman. Kinakausap ako ni Sofia dahil nakikita niya ang talento ko. Kaya nga gusto niyang makipagtulungan sa atin. Anong kinalaman mo doon? Eksakto. Sige, tama na. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Pasok na tayo sa loob. Huwag tayong mahuli. Pero nasira ang regalo. Ayos lang iyan. Anak, may inihanda ako para sa'yo. Tatay, ito ba ang ibibigay mo? Ano, masyadong mahal? Tatay, manahimik ka lang. Sige, tara na. Tatay, kapag nasa loob ka na at nakaupo na, huwag kang makialam at huwag kang magsalita. Naiintindihan mo? Kung hindi ako magsasalita, paano matutuloy ang usapang ito? Tatay, bawasan mo ang boses mo. Ano ang kalagayan nila? At ano naman ang sa atin? Tatay, kahit na ang anak mo ay may ilang nagawa na, kumpara sa pamilyang ito na nasa pinakamataas na antas, wala tayo. Anong ibig mong sabihin na wala? Ang tatay mo ay mabuti naman? Sige, ikaw ang pinakamagaling, okay? Kapag pumasok ka, panatilihing maikli ang mga komento mo, nakikiusap ako sa'yo. Sige, huwag mong sirain ito. May kailangan? Ito ba ang tirahan ni Sofia? May appointment ba kayo? Wala, pero inimbitahan kami ni Sofia. Maghintay muna kayo sa labas. Ganito ba ang pagtrato ng pamilya ninyo sa mga bisita? Naglakbay kami ng malayo dahil sa imbitasyon. Kahit papaano hayaan ninyo kaming maghintay sa loob na nakaupo. Tatay, anong ginagawa mo? Pinapaghintay nila tayo sa labas, kaya maghintay tayo sa labas. Ayos lang. G-Vance? Oo, ako yan.
G. Vance, kamusta? Inabisuhan ako ni BB Reed ng maaga na may mga bisitang darating ngayong araw. Tuloy, pasok po kayo. Anong ginagawa mo at nakatayo lang dyan? Tara na. Hindi ko inasahang ganito kataas ang pagtingin sa akin ni Sofia. Tinawag pa akong VIP. Tama ba ako? Gusto raw ako ng anak niya. Gusto niyang maging manugang niya ako. Kung ganoon nga ang nangyayari, ayos na ang buhay ng pamilya natin. Kayong dalawa ang daling ma-impress. Tatay, ano ba ang alam mo? Galing sila sa tunay na mayamang pamilya. Kahit na may konting naabot na ako kumpara sa kanila, wala pa rin akong kwenta. Tatay, pagpasok natin sa loob, mag-ingat ka sa asal mo. Huwag mong ipahiya ako. Sige. Sabi mo na yan ng 1,000,000 beses. Maupo po kayong tatlo. Darating na po ang amo ko. G at Jing Reed, ano po ang dahilan ng pagpunta ninyo? Ano, di ba pwede akong dumalaw sa bahay ng sarili kong anak? Hindi po, hindi ganoon. Sinabi po sa akin ng amo ko ngayong araw na may kasamang business partner siya sa hapunan. Kaya bakit po kayo nandito rin? Anong business partner? At dito sila kakain ng hapunan? Hindi ba dapat ay inaasikaso ninyo ang isang napaka-importanting bisita ngayong araw? Paano kung makaabala kami sa VIP na yon? Anong gagawin natin? Lalong tumitigas ang ulo ni Sofia. Hindi na niya alam kung ano ang importante. Walang business deal ang mas importante kaysa sa VIP na yon. Tama ka, hindi pwedeng ganoon. Kailangan nating pumasok doon at ayusin ito. Tara. Tatay, anong ginagawa mo? Kumakain lang ng merienda, kain din kayo. Tatay, huwag mo nang kainin yan. Kung gutom na gutom ka talaga, bibili ako ng pagkain sa uwi, okay? Para bang kakainin talaga to? Bakit nandito? Ikaw. Sino kayo? Ay nako, kayo pala ang kausap ng anak ko sa negosyo at hindi nyo pala kami kilala. G at Jing Reed. Ako si Jack Vance. Ako si Chloe Vance. Pasensya na po, hindi po namin kayo nakilala, hindi po namin alam na kayo pala. Tatay, tumigil ka nga dyan at bumati ka. Tatay. Ay nako, akala ko ba may mahalagang kliyente? Tingnan mo ang itsura ng pagkain niya. Ang hindi nakakaalam ay iisipin pulubi siya. Ang anak nating si Sofia, bakit kahit sino na lang ang dinadala niya rito? G at Jing Reed. Dahil unang pagkikita natin, nagdala po kami ng magandang alak para sa inyo. Sana po magustuhan ninyo. Oo, tama. Ang mumurahing bagay na ito sa inyo na yan. Ayaw niyo po nito, may dala rin kaming ibang bagay. Tingnan niyo. Ano ba itong mga kalat na ito? Huwag na. Butler. Ipakuha sa mga tauhan at ipamahagi na lang nila sa kanila. Ginoo, pero ito po. Kailangan bang ulitin ko? Opo, ma'am. Hindi ba ninyo alam ang halaga nito? Lahat ng ito ay... Tatay, ikaw, anong sinasabi mo? Hoy, hindi ako nagkakamali. Lahat ng gamit ko dito ay dekalibreng kayamanan. Isang bote lang nito, pambili na ng mansyon. Naku tatay, sige na. Tumigil ka na sa pagsasalita. G at Jing Reed, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Nakalimutan ko siyang ipakilala. Ito ang tatay ko. Siya ay hindi gaanong sanay sa mundo at hindi siya marunong magsalita ng maayos. Pakiusap, huwag niyo na lang siyang pansinin. Pakiusap, sa aming estado, bakit kami mag-aaksaya ng oras sa isang guwardya? Tagapangasiwa, maging alerto ka. Huwag basta-basta papapasukin ang kahit sino. Kaya itong mga karaniwang basura, ang gusto mo? Mas madali na ang mga bagay. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Kumuha ka pa ng ibang mga bagay para sa akin. Huwag kang mag-alala, ipaghahanda ko sila ng ilan pang mga regalo. At ipapadala ko sa kanila. Ano pang mga regalo? Sa mga basurang ipinadala mo, sa tingin mo gusto nila yon? Ang suot nila ay yellow jadate. Oh, salamat po, G. Reed. Tatay, kailangan mong humingi ng tawad sa kanila ngayon na. Wala akong ginawang mali. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Lahat ito ay dahil sa iyo. Kaya ang impresyon nila sa atin ay napakasama. Nanay, tatay, ano ang ginagawa ninyo dito? Oh, hindi ba kami welcome? Hindi na may mga bisita lang kami, ganun lang. Pasensya na po, nahuli akong umuwi. May dala akong puerty para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Oh, gusto ko yan, Gang si Reed. Kahit ano galing sa inyo, gusto ko. Ano ba itong mga regalong ito? Sayang lang ang pera. Isang bagay na ganito kaganda, kaya ba niyang pahalagahan?
Sofia, anong nangyayari sa'yo? Paano mo naisipang mag-uwi ng kung sino na lang? Nanay, tatay, anong sinasabi nyo? Sinasabi lang namin ang totoo. Anong masama doon? Kayong tatlo, hindi naman sa hindi kami marunong tumanggap ng bisita, pero ang pamilya Reed ay kilalang pamilya. Hindi basta-basta ang pwedeng pumasok dito. At itong mga regalong dala nyo, hindi man lang gagamitin ng mga katulong namin. Mukhang walang taste ang pamilya nyo. Hindi makapaniwala. Tatay, tumigil ka na nga. Ginagawa mo lang akong kahiya-hiya dito. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang makapunta dito? Pinaghirapan nating makapasok sa pinto nila at gusto mo lang sirain lahat? Siraan ng ano, hindi lang sila marunong tumingin ng maganda. Ang dala ko ay mga kayamanang walang katumbas na halaga. Sige, tatay, mula ngayon huwag ka nang magsalita. Hayaan mo na ako ang bahala. Paumanhin po sa inyong lahat, sumobra ang tatay ko ngayon. Hindi ko sana siya dapat dinala. Malayo ang estado ng pamilya namin sa inyo, alam namin yon. Paumanhin po talaga. Aalis na kami kasama ang tatay namin. Nakakahiya na kami. Tatay. Umalis na tayo. Teka, huwag kayong umalis. Hayaan mo silang umalis. Bakit mo papipigilan? Hindi ba't may sabi kang darating na VIP? Malapit na. Kailan ba sila darating? Nanay, sila ang mga malalaking tao. Paano nangyari ang yon? Tingnan mo kung gaano kasimple ang pamilyang ito. Unang beses pa lang nila na bisitahin ang ating tahanan at mga basura lang ang dala nila, parang itinuturing nila ang ating bahay na isang recycling center. Basura? Ito ay 60 taong gulang na bihirang mautay noon sa auction house ng Christie's. Ang isang katulad na item ay naibenta sa napakataas na presyong $3 milyong. Ano? At ito isang porcelain na asul at puti mula sa dinastiyang Song. Mga painting at calligraphy mula sa dinastiyang Ming. At mga bronzeware mula sa dinastiyang Jin. Bawat isa sa mga ito ay isang world-class na kayamanan. Anak, nagkakamali ka ba? Ang hamak na security guard na yon ay magbibigay ng ganoong mamahaling mga regalo? G-Vans, dumating na ang mga regalo. Isang pares ng pulseras na maharlikang esmeralda, 300 gold bars, 10 bilyong piso sa cash, isang Zenith Sky Villa, at 3 luxury cars. Nakakakita ba ako ng mga bagay? Wow, mahal, kurutin mo ako bilis. Aray, ang sakit talaga noon. Diyos ko, hindi ito panaginip. Totoo talaga ito. Ano pang hinihintay mo? Habulin mo sila. Tara na, ngayon na! Tatay, tingnan mo ang nagawa mo. Isang perpektong magandang negosyo ay nasira mo. Eksakto, tatay. Ang aking kasunduan kay Bibi Reed ay siguradong natuldukan na ngayon. Paano naging kasalanan ko ito? Ipinapakita lang nito na ang buong pamilya nila ay walang panlasa. Tatay, paano mo nasabi iyon? G-Vans, huwag kang umalis. Tinatawag ba tayo nila? Oo. G-Vans, humihingi kami ng paumanhin sa nangyari kanina. Oo. Patawarin ninyo po ang aming kamangmangan. G at Jing Reed, ano ba itong lahat? Bakit nakatayo pa rin ang lahat dito? May inihanda ako para sa inyo. Isang buong hapag ng masasarap na pagkain. Balik tayo at mag-usap tayo sa loob. Sige. Sige, kayo na lang ang mag-usap. Mag-iikot lang ako ng mag-isa. Tatay, Tatay, ikaw... Vans, Galit ba si G-Vans? syempre, galit siya. Narinig mo ba kung paano mo siya kausapin? Ikaw ang nagsasalita. Ginagawa mo rin ang eksaktong bagay na iyon. Ako, G at Jing Reed, ang tatay ko siya ay ganun lang talaga siya. Huwag na lang natin siyang pansinin. Tara na, kumain na tayo sa loob, okay? Tara na, umalis na tayo. Ay tatay, swerte mo at may mga anak kang mababait. Sino pa ang magtitiis sa'yo? Heto na po. $10 po yan. Ayos. Salamat bumalik po kayo. Huwag kayong mag-alala mga nasa likod. Malapit na po ito. Hoy, bossing, ano ba naman ito? May langaw sa aking sinangag. Baka may dalang sakit iyon! paano kung may magkasakit at mamatay? Ano ba? Imposible. Kahit na isa lang akong vendor sa kalye, pero malinis na malinis ang aking tindahan. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sinasabi mo bang niloloko ka namin, ha? Yung ba? Makinig ka, hindi pa tapos ito, magbabayad ka para dito. Oo, magbabayad ka. Nanay, natatakot ako. Ayos lang, Lily. Huwag kang matakot, Lily. Nandito ang nanay mo. Ano ba ang sigawan dito? Langaw lang naman yan. Hindi naman malaking bagay.
Hoy, alam mo ba? Bilhin mo itong Guardian Tiger sa akin at garantisadong walang mang-aapi sa'yo. Magkano iyan? Hindi naman kalakihan, $20,000 lang. Ano, 20,000 dolyar? Mabuti pa ay magnakaw ka na lang sa akin. Mali, mas mabuti pa ito kaysa magnakaw sa'yo. Ngayon, naiintindihan ko na magkakasabwat pala kayong lahat. Hoy, bantayan mo ang sinasabi mo. Nandito lang ako para tulungan ka. Bukod pa riyan, umuusbong ang negosyo mo. Hindi ka naman siguro magkukulang sa $20,000, di ba? Wala akong ganoong kalaking pera. Walang pera, ayos lang. Kung gayon, pwede kang magbayad gamit ang iyong katawan. Ano ba ang ginagawa mo? Lily, bitawan mo ako. Illegal ito. Bossing, isang plato ng pansit, pakiusap. Arthur? Tito Arthur, Lily. Pareho pa rin, Lily. Kombinasyon ng baboy at itlog. Lagyan mo ng maraming anghang, ha? Arthur, ngayong araw? Hindi kami nagsaserve. Kumain ka na lang sa iba. Anong nangyayari? Sumingit ako sa pila? Di mo ba nakikita ang aming among si Biao? Ay, abala ngayon, umalis ka dyan. Di pwede yan. Alam mo yung kasabihan, pagkain ng panggatong, kumakalamang tiyan ko. Mukhang mamayang gabi ako na lang ang gagawa ng chow fan. Lily, ikaw at si nanay, panoorin ninyo si Tito magluto ng chow fan, ha? Paalam na. Ako, bingi ka ba o ano? Ha? Ikaw ayaw kumain, ako gusto. Ha? Hinampas mo ang aming among si Biao? Gusto mo bang mamatay? Anong hinihintay ninyo? Sugurin nyo. Kailangan maraming mantika sa chow fan. Ingat, Arthur. Tamang-tama na ang mantika. Oras na para sa itlog. Ingat! Nasunog ang itlog. Hayaan mo na. Ayaw ko na. Di na sanay si Tito. Nadulas. Pasensya na. ang corny ni Tito Arthur. Hindi ka nga marunong mag-scrambled eggs. Ah, si Lily lang pala ang matalino. Lily, ituturo mo ba sa akin kung paano mag-scrambled eggs? Sige! Ayos lang ba kayo, Ginoo? Babaliin ko ang buto-buto mo ngayon. At literal ang ibig kong sabihin. Lily, suntukin mo ng malakas yung gago na yan. Sige! Sige, tara na. Bala bala little magic fairy. Ang galing talaga ni Lily. Totoo. Wow. Hindi mo man lang kayang talunin ang batang 5 taong gulang at mangungotsi ka pa? Ano bang nangyari ngayon? Maghintay ka lang. Ang pinuno ko ay ang leader ng alyansa ng seguridad, si Hugo. Arthur. Pasensya na talaga. Arthur, maraming salamat sa tulong mo ngayon. Nawala ako sa sarili ko sa init ng ulo. Walang anuman. Mahirap ang buhay ninyong dalawa, mag-isa lang. Tumutulong ako kapag kaya ko. Hindi, kailangan naming umalis kaagad. Mag-iimpake na ako ng aming mga gamit. Aalis? Bakit? Hindi ba tayo magtatayo ng tindahan? Oo naman, pero kailangan kong humanap ng ibang lugar. Si Hugo, ang leader ng alyansa ng seguridad, ay hindi basta-basta. Hindi yan malaking bagay. O, umalis na tayo. Tara na. Tara na. Sige, sige. Leader ng alyansa, siya ang umatake sa amin. Siya nga. Grabe, ang weird talaga ng lalaking to. Mga tol, hindi pa tayo nakakaranas ng ganito kalaking lugi. Kailangan mong ayusin to para sa amin. Huwag kang mag-alala, kahit wala kang sabihin. Ako na rin ang bahala sa kanya. Salamat, leader ng alyansa. Ang sapatos mo. Arthur, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan para sa araw na ito. Hoy, wala yon. Talagang maliit na bagay lang. Sige, magpahinga ka na. Aalis na ako. Tatay, parang katulad na ako ng ibang mga bata na may tatay na ngayon. Itong maliit na to.
Kakatulog lang ni Lily. Arthur, tingnan mo, ang late na. Siguro, bakit hindi ka na lang dito matulog? Ayaw mo. Ang late na kasi, kaya naisip kong huwag ka na umalis. Kung talagang hindi ka komportable, pwede ka namang umuwi. Hindi yon. Ano ba? Kasi lalaki at babae mag-isa. Nag-aalala ako na Anong ikinababahala mo? Babae ako, hindi nga ako natatakot. Lalaki ka na. Natatakot ka bang kakainin kita? well, sige na nga. Ito ang mga pajama. Magpalit ka. Ha? Naghanda ka pa ng pajama? At isa pa, sakto na sakto sa akin. Parang talagang para sa akin ginawa. Linda? Linda, nandyan ka ba? Hoy, Linda? Huwag kang tumingin. Huwag kang tumingin. Arthur, ikaw ba yan? Ako to. Nakalimutan kong kunin ang mga damit ko. Pwede mo bang kunin? Nasa sofa. Sige, tingnan ko. Nasaan na ba? Di ko makita. Baka nahulog sa pagitan ng mga una ng sofa? Aray. Ay. Pasensya na. Arthur, nakita mo na ba? Nakita ko na. Dalhin mo rito, pakiusap. Salamat. Oo. Nakuha ko na. Ay, Ito ba ang kinatatakutan mo kung kailan dagalang? ay huwag mong ilapit dahil natatakot ako. Sige, gabi na talaga. Magpahinga ka ng maaga. Arthur? Kung may mas marami pang daga, ano ang gagawin natin? Tatay, huwag kang umalis. Paano kung dito ka matulog ngayong gabi? Ha? Gising ka na? Ay, ikaw. Nanay, tatay, anong laro ang nilalaro ninyo? Gusto ko ring sumali. Lily, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Makinig ka sa akin. May kindergarten ka ngayon. Maubusan na tayo ng oras. Magbihis ka na, bilisan mo. Namumula si nanay, nahihiya siya. Pero ngayon ay weekend. Lily, may gagawin ako ngayon pero pagkatapos ko, dadalhin kita sa Starlight Amusement Park, okay? Tito Arthur, dapat mong tuparin ang pangako mo. Talagang tutuparin ko ang pangako ko. Aalis na ako ngayon. Hoy? Inaantay kita buong gabi. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ni Linda? Ako si... Simon, anong gusto mo ngayon? Kayong dalawa. Paano nyo nagawa? Tingnan mo ang ginulo mo. Makinig ka pare. Tungkol dito, mali ang pagkakaintindi mo. Mali, mga kalokohan. Nahuli ko kayong dalawa sa akto at magdadahilan ka pa? Simon, mag-ingat ka sa pagsasalita. Anong linisin? Linda, ni hindi kita nahawakan ng kamay. Tapos ngayon, nagkakagusto ka sa lalaking ito? Kung may nahanap kang maayos, baka pinagbigyan pa kita. Pero itong napili mo talunan. Alam mo, siguro, sobrang desperada ka na. Hoy, mag-ingat ka sa pagsasalita sa kapwa, binata. Ganun ba kabulok ako? Ano sa palagay mo? Malapit ka nang mamatay. Sobrang sama na yon at isa ka lang na gwardiya. Anong meron ka na ikakahambing sa akin? Sino nagsabi? Mas magaling siya sa'yo ng 1,000 beses.
BMW 740 ang kotse ko. Ngayon, ako ay tagapamahala sa grupong Obsidian sa business department. Mahigit $1 milyong ang kita ko sa isang taon. Anong meron ka na ikakahambing sa akin? Tama. Hello, ha? Nawala ang susi ng kotse ko. Ay, naalala ko na. Nasa akin ang susi ng kotse. Oo nga, narito lang. Rolls Royce? Isa lang siyang gwardiya. Paano niya magagawang magkaroon ng susi ng Rolls Royce? Sige, nakuha ko na. Ibabalik ko sa'yo mamaya. Totoo pala talaga. Siyempre naman. Anyway, nasaan na tayo? Halatang ninakaw yang susi na yan. Bantayan mo ang iyong salita. Huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Isa ka lang namang gwardiya. Magkano ba ang sinasahod mo sa isang buwan? Paano mo kayang magkakaroon ng Rolls Royce? Halo, di ba't sinabi ko na sa'yo, kayo na ang bahala sa mga gawain ng grupong Obsidian. Nag-resign na ako at nagretiro na. Tama na. Mula ngayon, huwag nang mag-ulat sa akin tungkol sa anumang bagay na wala pang 10 bilyong piso. Teka, anong sinabi mo? 10 bilyong piso? Oo, ano naman? Linda, narinig mo ba yon? Ang mga negosyong wala pang 10 bilyong piso ay hindi na kailangang iulat sa'yo. Sa tingin ko, ang totoo mong pagkatao ay isang stand-up comedian. Pinapatay mo ako sa katatawa. Kahit na gusto mong magyabang at maghambog, hindi mo naman kailangang magpakalayo-layo. Nakakatawa na masyado yan. Seryoso ako. Sinabi ko na, ipagkakatiwala ko sa iyo ang grupong Obsidian. Hindi mo na kailangang mag-ulat sa akin ng personal. Sige, ipapadala ko sa iyo ang address. Nababaliw ka na. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng grupong Obsidian? Ang grupong Obsidian ay bahagi ng Templo ng Dragon. Paano mo nagawang pagtawanan yan? Talagang gusto mong mamatay. Diyos ko, kahit na nagpapanggap ka lang na matapang at nagyayabang, huwag mong banggitin ang grupong Obsidian. Si Simon Drake ay talagang isang mataas na ehekutibo sa grupong Obsidian. Totoo yan. Kanina lang si Raymond, ang chairman ng grupong Obsidian, ay mag-uulat mismo sa akin. Ano ang sinabi mo? Ang chairman ng grupong Obsidian? Oh, ano naman? Linda, narinig mo ba yon? Nangangahas siyang gumawa ng ganoong kalaking kasinungalingan. Si Chairman Thorne ay isang taong napaka-impluensya na kung magtapak siya, ang buong bansa ay yayanig. At Raymond ang tawag mo sa kanya? Ha? Akala mo ba ikaw ang Panginoon ng Templo ng Dragon? Arthur, pakiusap, tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ako nagsisinungaling. Tama na. Ayokong makarinig pa ng kahit anong kalokohan mo. Akala mo ba kaming lahat ay mga tangang-tanga? Binabalaan kita. Ikaw isang hamak na gwardiya. Dahil lang sa sinabi mo, pwedeng kitang patayin ng 10,000 beses. At isa pa, mula ngayon, mas mabuti pang lumayo ka kay Linda, kaya kitang wakasan kasing dali lang ng pagpisa sa langgam. G. Thorne. G. Vance. G. Vance. Anong sinabi mo? Gusto mo akong patayin para akong langgam? Ano? Hindi. Malaking pagkakamali lang lahat ito. Napakalaking pagkakamali. Ang tapang mo, ha? G. Vance, ako. Alam kong nagkamali ako. G. Vance, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Mga gwardya! Ilabas siya rito. Wag G. Vance. Wag na, binata. Takutin mo lang ng konti. Tingnan mo siya, natatakot na. Linda, pupunta ako para kumain ng sinangag sa mga susunod na araw. So ano ba to? G. Vance, kamakailan may malalaking pagbabago sa Templo ng Dragon at nag-aalala ako. Sabi ko na sa'yo, retirado na ako. Tapos na ako sa buhay na yon. Hayaan mo silang mag-ayos ng sarili nilang problema. Pero, Tama na, kailangan kong magluto para sa anak ko. Alis na ako. hoy G. Vance! Ang galing! Sa suporta ni Sofia, lalakas tayo ng husto. Tatay, dapat nagpapasalamat ka sa swerte mo dahil mayroon kang napakagandang anak na babae at lalaki. Hello? Ano? May problema tayo. Paano nangyari ito? Hindi ko alam. Bigla na lang tayong nabangga sa isang hadlang. Gets. Papunta na ako. Aalamin ko ang totoo sa likod nito. Jack, anong nangyayari? May problema ang lumang kumpanya. Walang problema. Pwede nating iwanan yon. Hindi ba't kakalunsad lang natin ng bagong kumpanya? At nasa panig natin si Sofia. Bumagsak din yon. Magsasara na yon. Paano nangyari yon? Walang oras para magpaliwanag. Tara na. Mga kasama, nakasiguro na tayo ng unang pondo.
Ito ay hahatiin batay sa ambag ng bawat isa. Magaling. Paumanhin at nahuli kami. Kasalanan namin. Grabe ang trapiko. Tamang-tama ang dating ninyo. Sa totoo lang, mayroon akong anunsyo para sa inyong dalawa. G-Cross, narito kami ngayon para magtanong tungkol sa aming kumpanya. Iyon mismo ang aking i-anunsyo. Bigyan natin silang lahat ng isang mainit na palakpakan para pasalamatan ang dalawang ito sa kanilang ambag sa pondo ng ating alyansa. Magaling. Salamat sa inyong lahat. Pero G-Cross, ano ba talaga ang nangyayari? Oh, G-Cross, wala kaming inambag na kahit isang sentimo. Ang kumpanya ninyo ang ambag, hindi ba? Ano? Anong kinalaman noon sa aming kumpanya? Hindi pa rin ba naiintindihan? Ang sinasabi ni G-Cross ay, ibinebenta namin ang kumpanya ninyo. At ang pera natural na magiging sa amin. Ano? Paano mo nagawa ito? Oo, humingi ka ba ng pahintulot namin? Noong una kang sumali sa alyansa, pirmado mo ang kasunduang ito. Nakasaad dito na lahat ng iyong ari-arian ay nasa ilalim ng aking pagpapasya. Nandyan lahat ng malinaw. Ikaw, nang-aapi ka lang? E ano kung ganun? Eksakto. Makinig ka. Ang pagsakripisyo sa isa sa inyo ay pakinabang para sa lahat, tama ba? Tama. Hindi ako sang-ayon. E ano kung hindi ka sang-ayon? Makinig kayo. Ito ang resulta ng botohan ng nakararami. Pero, Walang pero. Ang bansa ay may batas, ang pamilya ay may tuntunin. Kung walang susunod sa mga alituntuning itinakda ko, ano pa ang saysay ng pagbuo ko ng alyansang ito? At saka, inaabisuhan ko kayo, hindi nakikipagnegosasyon. Mga gwardya, palayasin sila. Umalis kayo, narinig nyo? Dati kayong mga amo, ngayon wala na kayo. Chloe, ayos ka lang ba? Jack, sa pagkakataong ito, tapos na talaga tayo. Wala nang pag-asa. Wala tayong connection na sasalo sa atin. Tapos na ang pulong? Gutom ka na ba? Ay, wala akong gana kumain ngayon. Tikman mo na nga. Ano mo nangyari? Hindi ka kain? Tatay, kami. Kailangan nating paghandaan ang mga mahihirap na panahon. Hindi naman ganun kalaki ang problema. Nandito pa naman ang tatay mo, di ba? Halika na. Ang tatay mo ay ililibre ka ng pagkain. Tara na. Linda, 10 bato ng tupa pa. Sige. Huwag puro inom. Kumain ka naman. Tingnan ninyong dalawa. Kawawa naman. Isa pang 12 ng talaba. Inihaw na kutsay. Titi ng toro at bayag ng tupa. Tatay, tama na. Dahan-dahan sa pag-order. Wala kaming sapat na pera para bayaran ang buong bill. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Basta nandito ang tatay ninyo? Hindi kayo magugutom. Alam mo, dati akong minamaliit mga gwardiya, janitor, mga ganong tao. Pero ngayon nakikita ko, mas mabuti sila kaysa sa akin. Kahit papaano, ito ay tamang trabaho, matatag na sweldo. Tingnan mo ako ngayon, hindi na ako makabili ng street food. Jack, bawasan mo ang boses mo, pwede ba? Ano, wala na ba akong karapatan na umiyak pa? Okay lang para sa lalaki na umiyak, ang pag-iyak ay hindi kasalanan. Ulitin mo yan at sasampalin kita. Sino ang minumura mo? Ibig kong sabihin, ang sarap ng isaw na ito. Hoy, bigyan mo rin ang mga ito ng ilang isaw. Ngayon matalino ka na. Sabi nila, ang pera ang nagpapalakas ng loob. Kaya nga wala akong lakas ng loob. Heto, masiyahan ka. Salamat. Ang ganda niya. Tatay, nakatingin ka pa rin. Umalis na siya. Tatay, may oras ka pang manligaw, malapit na tayong mawalan ng tirahan, walang mapupuntahan. Ganun ba talaga kalala? Tsaka anong ibig mong sabihin sa manligaw? Biyuda siya, may anak. Hindi madaling magpalaki ng mag-isa ng bata. Gusto ko lang tumulong. Biyuda? Kaya pala puno ng kutsay bato talaba. Tatay, kaya pala may balak ka talaga. Hoy, bantayan mo ang salita mo. Ano ba, malakas pa ang tatay mo. Kailangan ko ba iyang mga yan? Ewan ko. Tatay, puno ng patibong ang lungsod. Gusto ko nang bumalik sa probinsya. Anong meron sa atin? Nahukay na ang libingan ng mga ninuno natin. Paano kung
Bigyan mo ako ng trabaho bilang gwardiya? Oo. O kaya tagalinis. Sige. Hindi naman ganon kalaki ang problema. Bakit ang pesimista ninyo? Hindi magtatagal bago tayo makabawi. Alam kong matagal ka nang nagtatrabaho pero gwardiya ka lang. Paano mo kami matutulungan? Jack, wag mong sabihin yan. Mabuti naman ang intensyon ni tatay. Gusto niyang bumangon tayo muli. Kaya nga ako galit dahil mabuti ang intensyon niya. Tatay, seryoso. Pagod na talaga ako. Lahat ng taon ng pagsusumikap, nawala lang lahat, parang ganun lang. Sa tingin mo ba nakakagaan ng loob ang pakikinig sa'yo? Medyo lasing na siya. Hindi ako lasing. Seryoso, hindi ko maintindihan kung paano mo napapangiti pa rin. Lahat ng mga taong ito. Ang kapatid ko at ako ay nagsumikap ng husto. Lahat ng mga taong ito. Tumulong ka ba kailanman? Wala kang silbi. Hindi kita sinisisi doon. Pero sinisisi kita dahil nagbibigay ka pa rin ng mga hungkag na pangako sa panahong ganito. Paano naging hungkag na pangako yan? Tatay. Ganito na ang nangyari. Sinong niloloko mo? Jack, Wala na tayong natira. Anong ipagsisimula natin? Jack, wag mo tong gawin. Anak, mali ang pagkakaintindi mo kay tatay. Mali ba ako? Iginagalang kita at mahal kita pero sa lahat ng mga taon ano ba talaga ang ibinigay mo sa amin? Mula pa nung elementarya, pinagbawalan mo kaming magmayabang na huwag makipagkumpara sa iba. Sumunod naman ako sa lahat yon. Pero alam mo ba, tuwing tatanungin ako ng guro kung ano ang trabaho ng tatay ko, kailangan kong sabihing gwardya siya. Alam mo ba kung gaano kalakas ang tawa ng mga kaklase ko? Jack, lasing ka na. Hindi ako lasing. Tama na yan. Hindi ako titigil. Bitawan mo. Hayaan mo siya. Tatay, walang pinag-aralan, walang koneksyon. Alam mo yung mga bagay na yon, sa totoo lang, wala akong pakialam. Alam mo kung ano ang nakakainis. Wala kang pangarap sa buhay, wala kang ambisyon sa buhay. Tuwing ilalabas kita para kumain, kumakain ka ng parang walang bukas. Hindi ba kita kayang buhayin? Kailangan mong maging gwardya, ang pagiging self-sufficient, nakakahiya ka lang. Alam mo ba, dahil sa'yo hindi ako makatingala sa harap ng sinuman. Jack! Mukhang sa lahat ng mga taong ito, nabigo ako bilang isang ama. May dahilan kung bakit ko ginawa ang mga ginawa ko. Para lang mapalayo kayo sa gulo. Ayokong maglakad kayo sa landas na tinahak ko. Minsan ang maging isang ordinaryong tao, mabuhay ng payapa, ay hindi naman masama. Landas na tinahak ko? Ano? Ang tumayo ng parang tanga sa pinto ng iba at maging bantay nila? Jack, Sige. Siguro panahon na para malaman ninyong lahat kung sino talaga ako. Panahon na. Pasok na. Sino ka ba? Akala mo kung sino? Tatay, matanda ka na. Dapat alam mo nang hindi tama ang magdaydream buong araw. Jack, tigilan mo yan. Anong problema mo? Sa tingin mo ikaw lang ang may sasakyan? Sandali, mukhang mga sundalo yan. Mukhang galing sila sa Templo ng Dragon. Eksakto. Suot nila lahat ang sagisag ng Templo ng Dragon. At mataas ang ranggo nila lahat. Anong ginagawa ng mga malalaking tao tulad nila sa isang basurahan na lugar tulad nito? Tagapagtanggol ng Templo ng Dragon si Apex. Magandang araw, G-Vans. Ano? Hindi ito totoo. Tatay, nandito silang lahat para sa'yo. Kung hindi. Hindi ako nananaginip, di ba? Ang totoo, ang kapangyarihan minsan ay hindi naman talaga ganun kahalaga. At ang iniisip ng iba tungkol sa akin ay mas lalong hindi importante. Wala sa isip ng tatay mo ang mga bagay na yan dahil umabot na ako sa punto kung saan wala nang saysay ang lahat ng yan. Naiintindihan mo na ba? Tatay, ako... Mali ako, inaamin ko. Hindi ko dapat hinayaan ang sarili kong pagod sa lahat ng ito na hadlangan ka sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Kalimutan mo na. Dahil desidido ka na sa landas na ito, tutulungan kita. Pagkatapos ng lahat, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa akin. Apex, ipasa ang aking utos, isara agad ang lambat, dakpin silang lahat ng sabay-sabay. Opo. Ano ba ang nangyayari? Paano ito nangyari? Ano ang nangyari, Ninong? Ang kapangyarihang hawak ko ay biglang nawala sa isang iglap. Lahat ng ating mga kargamento ay na-impound na. Ano, Ninong, nagbibiro ka lang. Kontrolado mo ang buong kapangyarihan ng Templo ng Dragon. Sino ang may kakayahang makialam sa'yo? Kaya ba? Siya. Arthur.
Siguro siya nga. Bukod sa kanya, walang sino man ang may ganoong kapangyarihan. Bilisan mo. Ihanda ang sasakyan ko ngayon din. Maupo ka. Tikman mo ang mga oysters na ito. Mayroong inihaw na leeks at lamb kidneys. Talagang marunong kang mabuhay ng marangya. Si Hallmaster Sterling. Sagutin mo. Ikaw, hindi ba? Nasaan ka na ngayon? Padadalhan kita ng address. Ilibre kita ng midnight snack. Heto, tikman mo ang isang oyster. Paano mo nalaman na ako yon? Hindi ba't nagretiro ka na? Hindi ko kailanman inakala na ikaw pala. At gayon man, ikaw sa lahat ng tao. Sinadya kong umatras para bumaba ang iyong bantay. Ang kapalaluan ay nauuna sa pagbagsak. Kung hindi, paano ka sana lumitaw ng napakaaga? Ikaw? Victor Sterling, bilang isang mataas na miyembro ng Templo ng Dragon, sinadya mong nilabag ang batas. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Ako? Ngayon lumuhod ka at magmakaawa ng kapatawaran. Dragon Lord! Nakipaglaban ako sa iyong tabi sa hirap at ginhawa sa lahat ng mga taong ito. Kung wala akong naitulong na merito, kahit papaano ay nagsumikap ako, nakikiusap ako, magpakita ka ng kaunting awa, pakawalan mo ako, maaari kitang paghatian sa kita. Kahit ngayon matigas ka pa rin. Mga lalaki! Kunin siya! Dragon Lord, hindi, pakawalan mo ako, Dragon Lord. Hoy, Amo Jack, magsisimula na ang kasal sa anumang minuto. Anong ginagawa mo dito? Halika na, halika na. Paparating na ako. Talagang napakaraming trabaho. Tara na. Anak, kayang itago nito ang isang tao? Tatay, anong nangyayari? Ikaw ang groom ngayon! Anong itinatago mo? Walang oras para magpaliwanag. Hoy, tatay. Arthur, saan ka nanggaling? Jack, nasaan ang tatay mo? Arthur. Arthur. Kayong dalawa,